Mateo, ang henyo ng gamot. Credit to the author. 45-54. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Susunod na round. Ang pangarap na taper ay lubos na nalilito. Gusto ba talagang hominin ni Mateo ang Earth Rank Advancement Test? Naku, may nagawa ba siyang mali? Ang Black Rank Advancement Test ay pilit na nga, pero gusto pa rin niyang hominin ang Earth Rank Advancement Test. Maaari kayang hanggal ang batang ito at hindi alam ang pagkakaiba ng Spirit Condensation Realm at ng Essence Tree Realm. Isa itong malaking kaharian. Nagngalit si Mateo sa sakit at huminga ng malalim, sabay sigaw, P*K. Dali, pagalingin mo ako. Bakit mo binabato yan? Kung hindi mo pa rin ako gagaling, magpapakamatay ako at magrereklamo sa dekano tungkol sa iyo. Lumitaw ang mga itim na guhit sa ulo ng Dream Taper. Ang batang ito ay isang obra maestra. Hindi niya talaga alam kung henyo o tanga si Mateo. Bakit ba laging puno ng kahangalan ang mga sinasabi niya? Mas mataas pa nga ang Dream Taper kaysa sa dekano. Maglalakas loob kaya ang dekano na pakialaman siya. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa dahil kay Mateo. Pero tinulungan pa rin niya ang sarili niyang gamutin ang mga sugat niya. Bahagyang tumapik ang Dream Taper, at agad na napuno ng sigla si Mateo. Nang maramdaman ang umaagos na enerhiya ng asensya sa kanyang katawan, ngumiti si Mateo ng palihim at sinabing, hehe. Ang mundo ng panaginip ang pinakamaganda. Gaano man kabigat ang mga pinsala, kaya ko pa ring gumaling. Sa sandaling ito, naalala na ng Dream Taper ang kanyang sarili at tumingin kay Mateo ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Nagtanong siya, paano mo nalaman na mundo ng panaginip ito? Hindi ko matindaan na sinabi kong nasa mundo tayo ng panaginip. Isa pa, kilala mo ba kung sino ako? Umikot ang mga mata ni Mateo at nagkunwaring opossum. Nako naman. Iniinsulto mo ang katalinuhan ko. Kung hindi ito panaginip, bakit bigla na lang akong nagkaroon ng espada mula sa kung saan? Kung hindi ito panaginip, bakit nawala ang mga martial artist na iyon pagkatapos mamatay? Ikaw naman, hindi ba ikaw ang tagasuri? Iniinsulto mo pa rin ang katalinuhan ko. At saka, bakit ka gumamit ng palihim na panlilinlang ngayon lang? Gusto kitang isumbong. Alam ng Dream Taper na hindi nagsasabi ng totoo si Mateo, pero wala siyang ganang makipagtalo. Kahit ano paman, mabuti na lang para sa Central Academy na magkaroon ng isa pang henyong estudyante. Gusto mo ba talagang hominin ang Earth Rank Advancement Test? Sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Umikot ang mga mata ni Mateo at nagtanong pabalik. Mabuti. Matapang ka. Naramdaman mo rin yan ngayon lang, ang sakit na nararamdaman mo ay may kaugnayan sa realidad. Kahit na ang pagkamatay mo rito ay hindi nangangahulog ang tunay na kamatayan, hindi ito magiging kaaya-aya. Sabi ko, Lord Examiner, pwede mo bang itigil ang pag-aaksaya ng oras ko? Bisa ko. Naiinip na sagot ni Mateo. Sige. Kung ano ang gusto mo. Bahagyang ngumiti ang Dream Taper at muling tinawag ang 5 martial artist na nakaitim. Maliban sa pagkakataong ito, ang 5 martial artist na ito na nakaitim ay nakakagulat na lahat ay nasa first level Spirit Condensation Realm. Sa labas ng Illusionary Spirit Tower, ang mga tao ay kasalukuyang nag-aalab sa kasabikan. Paano nangyari iyon? Mateo, nagawa niya talaga. May nakikita ba ako? Ngayon lang, halatang malapit na siyang huminga. Paano niya bigla na lang natalo ang mga kalaban niya? Talagang lumikha ng himala si Mateo. Dapat siya ang estudyanteng may pinakamababang antas ng Cultivation Realm simula nang maitatag ang Central Academy. At pati na rin ang may pinakadakilang talento. Ano ba talaga ang nangyari sa lalaking iyon? Nagkunwari kaya siyang walang kwenta noon. Hindi ka panipaniwala. Maraming estudyante ang natuwa na masaksihan ang isang makasaysayang pangyayari. Pero kahit anong pagigihan nila, hindi nila maintindihan kung paano mabilis na umangat si Mateo. Dati, siya ang huling pwesto sa akademya. Pero ngayon, pumailang lang siya sa kalangitan sa isang galaw, at naging isang estudyante ng Earth Rank. Ang himalang nangyari sa katawan ni Mateo ay isa lamang Paragon counterattack. Ang ganitong pagbabago ay tiyak na magdudulot ng simpatiya sa maraming estudyante.
Kung ang mga estudyanteng ito ay nasa labas ng mundo, natural na magiging mga henyo sila. Ngunit sa Central Academy, ang karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao lamang. Walang dadang pinukaw ng resulta ni Mateo ang kanilang sigasig sa pakikipaglaban. Tumingin si Oliver sa light screen at nagmura sa sarili. Ang lakas ng loob ng batang ito naguluhin ako. Naghintay pa siya hanggang sa huling sandali bago matagumpay na sumulong. Mukhang hindi man lang niya nagamit ang 30% ng kanyang kapangyarihan noong deathmatch niya kay Quinten. Kahit na pinagalitan niya, sa totoo lang ay tuwang-tuwa si Oliver. Sa potensyal ni Mateo, marahil ay magkakaroon siya ng lakas para malampasan ang pagsusulit sa Heaven Rank advancement sa hinaharap. Ang dalawang taong pinakamalungkot ay natural na sina Ivan at Rosalind. Kakatapos lang nilang dalawa sa Black Rank advancement test. Ibig sabihin, sa kasalukuyan, may lakas na si Mateo para takutin sila. Imposible. Kalahating buwan na ang nakalipas, isa pa ring first level Essence Chi Realm si Mateo. At ngayon, kalahating buwan na ang nakalipas, kaya na niya akong takutin. Kung ganoon, para saan ang lahat ng taon ng aking pagpapagal? Mukhang gumamit ng panlilin lang si Mateo na yon. Hindi dapat ganoon kalakas ang tunay niyang lakas. Dapat ganoon nga. Kahit anong mangyari, kailangan kong mabilis na patayin si Mateo. Ayaw nang maghintay pa ni Ivan kahit isang segundo. Hiniling niya na sana ay matawagan niya agad si Yishan para patayin si Mateo. Dahil doon, ilang beses na niyang napagdesisyonan na patayin si Mateo ngayong araw. At lalong lumalakas ang kaisipang ito sa bawat pagkakataon. Nang kara-rating lang ni Ivan, hindi niya ito masyadong pinansin. Pero ngayon, naramdam niya ng malalim na kapantay na niya si Mateo. Kung maaalala ang mga galaw ni Mateo, ang Great Circle Stage Instant Flash kasama ang Stackong Waves Layered Pump, ang napakalaking atake ng Second Layer Wave. Makakatakas kaya siya nang hindi nasaktan. Nakaramdam si Ivan ng malamig na panginginig sa kanyang katawan. Ang pagkatalo sa 5 8th level Essence Chi Realm ay nagpapakita na ang kapangyarihang atake ni Mateo ay maaari nang magbanta sa kanya. Mayroon pa bang mas nakakatakot pa kaysa doon? Tingnan mo dali. Hinamon ni Mateo ang Earth Rank Advancement Test. Diyos ko! Baliw ba siya? Totoo. Baliw talaga ang lalaking yan. Kahit gaano pa siya kasutil, wala talagang paraan para matalo niya ang 5 martial artist ng first level Spirit Condensation Realm. Nasa 4th level Essence Chi Realm pa lang siya. Manhid na ako sa kanya. Hayaan mo siyang maglaro kung kailan niya gusto. Tumingin si Ivan sa maliwanag na screen habang hindi sinasadyang nanigas ang kanyang puso. Ang lalaking iyon, maaari ba itong? Nang muling lumitaw ang 5 nakaitim na martial artist, nakaramdam si Mateo ng matinding presyon na tumama sa kanya, dahilan para makahinga siya ng maluwag. Sa ganitong uri ng pagsubok, ang 5 taong ito ay hindi magkakaroon ng kahit anong uri ng habag. Sa sandaling sila ay umatake, ito ay may matinding hangarin na pumatay. Kahit nakaharap niya ang mga kalaban na mas mataas sa kanya sa isang malaking cultivation realm, bukod pa riyan, 5 sa kanila, nanatili pa ring matatag ang loob ni Mateo sa pakikipaglaban. Sige na. Napaungol si Mateo, ang kanyang nakalaylay na pares ng kamao ay naging mga palad. Umakyat ang lahat ng enerhiya ng asensya sa kanyang katawan, na lumikha ng isang ipu-ipu na nagpakuala ng mga manggas ni Mateo ng walang habas. Tiningnan ng Dream Taper ang eksenang ito at hindi sinasadyang huminga ng malalim. Bumulong siya sa sarili, napakahusay talaga ng batang ito sa 8th layer wave. Nakakakilabot ang talento. Ang poster ng kamay ni Mateo ngayon ay eksakto sa Stackong Waves Layered Pump, 8th layer wave. Noong deathmatch nila ni Quinten, inakala ng lahat na sinasanay ni Mateo ng husto ang second layer wave, kaya siya nahuli. Sa totoo lang, nagsasanay pala siya ng 8th layer wave noon. At ang 8th layer wave na ito ang siyang huling galaw ng Stackong Waves Layered Palm. Doon natigil ang fragmented martial technique na naitala sa Jade Sleep. Kahit na ang 8th layer wave lamang ito, 16 na beses ng pinakawalan na kapangyarihan ay sapat na para kay Mateo upang buong pagmamalaking marating ang Essence Chi Realm. 16 na beses na ang pinakawalan na kapangyarihan ay kapantay ng Absolute Yang Finger sa Great Circle Stage. At ang Absolute Yang Finger ni Mateo ay sinanay lamang hanggang sa maliit na yugto ng tagumpay.
Ibig sabihin, ang Stacking Waves Layered Palm, 8th layer wave na ito ang siyang pinakamalaking tagumpay ni Mateo sa kasalukuyan. Hindi tulad ng napapaligiran at inatake ng nakaraang 5 martial artist ng 8th level Essence Tree Realm, ang kasalukuyang 5 martial artist ng 1st level Spirit Condensation Realm ay tila hindi nagmamadaling umatake. Sa halip, hinihintay nila ang gagawin ni Mateo. Alam ni Mateo na kagagawan ito ng Dream Taper. Sa isang totoong labanan ng buhay at kamatayan, sino ang magbibigay sa kanya ng ganito katagal na oras para gumamit ng isang malaking galaw? Pagkatapos niyang ihanda ang kanyang tindig, sa wakas ay gumalaw na ang 5 martial artist na nakaitim. Kasabay nito, pinakawala ni Mateo ang kanyang palad. Basagin. Nagbanggaan ng malakas ang magkabilang panig, at unti-unting nanlabo ang kamalayan ni Mateo. Sus Mariosep, ang kapatid niya, takot na takot ako. Akala ko makakapasa pa siya sa Earth Rank Advancement Test. Sa wakas ay napatay na rin siya. Sa labas ng Illusionary Spirit Tower, alam ng Diyos kung sino ang nagsabi ng pangungusap na iyon na nagpahayag ng panloob na iniisip ng lahat. 46. Sa wakas ay namatay na rin siya. Pinagtataka ba tayo ni Mateo? Malinaw na kaya niyang umalis ng walang pinsala, pero kailangan niya lang talagang umalis sa ganoong paraan. Sobrang takot ang ibinigay nito sa akin. Oo. Kahit nasa mundo ng panaginip, hindi kaaya-aya ang pakiramdam ng kamatayan. Sa tuwing pinapatay ako, pakiramdam ko ay malapit na talaga akong mamatay. Nakakainis. Akala ko talaga may lakas siya para hamanin ang Earth Rank Advancement Test. Sino ang mag-aakala na agad siyang mamamatay? Hindi ba't pinagkakaguluhan tayo niyan? Ang tinakot ako ng walang pakundangan, ay parang bombang sumabog sa mga tahimik na nanunood noong una. Hindi pa rin alam ng inosenteng si Mateo na ang kanyang mga ginawa ay nagdudulot ng galit ng lahat, na nagdudulot ng mga hinaing ng lahat. Ang pangunahing isyo ay dati niyang masyadong pinukaw ang gana ng lahat, kaya hindi maiiwasang isipin ng lahat na may posibilidad siyang makapasa. Kung matatalo man si Mateo pagkatapos ng isang matinding labanan, hindi naman siguro ganito kalaki ang magiging reaksyon ng mga estudyante. Pero sino ang mag-aakala na agad siyang mamamatay sa oras na umakyat siya, na magpapabigat sa lahat ng baso nila sa gulat? Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng inaasahan at katotohanan. Hindi nakakapagtaka na pakiramdam ng lahat ay pinagtatawanan sila. Nakatitig din si Oliver ng blanko sa maliwanag na kurtina at hindi mapigil ang matawa. Ganoon din siya at ang iba pang mga estudyante. Pinukaw ni Mateo ang kanilang mga emosyon, dahilan para maisip nila na mayroon talaga siyang killing move para makapasa sa Earth Rank Advancement Test. Sino ang mag-aakala na ang lalaking ito ay sadyang walang takot dahil sa kamangmangan? Pinapatay niya ang sarili niya. Pero, ang makapasa sa Black Rank Advancement Test, maging ang pinakabatang estudyante at estudyanteng may pinakamababang cultivation realm na makapasok sa Earth Rank ng Central Academy. Ang lakas ni Mateo ay lumampas na sa aking imahinasyon. Pagsang-ayon ni Oliver. Hindi niya naramdaman na sadyang nilinlang ni Mateo ang lahat. Sa kabaligtaran, naramdaman niya na matatag ang puso ni Mateo sa pakikipaglaban. Karamihan sa mga tao ay tiyak na pipiliing umatras kapag nakaharap ang isang kalaban na mas mataas sa isang major realm. Ngunit nagpasya si Mateo na lumaban. Ang kanyang pagpili ay nagpakita na ng maraming problema. Siyempre, kung alam niya ang ginawa ni Mateo sa loob ng Illusionary Spirit Tower, sino ang makakaalam kung ano ang iisipin niya? Sa loob ng Illusionary Spirit Tower, nakabalik na sa realidad si Mateo. Ang Dream Taper at ang 4 na iba pang nakaitim na martial artist na lamang ang natitira sa combat arena. Hindi pa rin kumukupas ang pagkamangha sa mga mata ng Dream Taper. Ngayon lang, nang piliin ni Mateo na labanan ng harapan ang 5 nakaitim na martial artist, natural lang na namatay si Mateo dahil sa malakas na atake ng kabilang panig. Ngunit sa huling sandali, ang wave ni Mateo na pang-8 patong ay tumama sa isa sa mga martial artist na nakaitim, na ikinamatay nito. Kahit hindi naman talaga mamamatay si Mateo sa loob ng mundo ng panaginip, at may hinala na may kagagawa ng panlilinlang, tinapos niya talaga ang isang mandirigmang nasa first level Spirit Condensation Realm. Ibig sabihin niyan ay mayroon ng lakas si Mateo para pagbantaan ang isang Spirit Condensation Realm. Isang 4th level Essence Tree Realm na may lakas na magbanta sa isang 1st level Spirit Condensation Realm. Isa ba itong kwentong pantasya?
Napalunok ng malalim ang Dream Taper habang iniisip kung gaano ka hindi makatotohanan ang mundong ito. Ah! Dapat pala ay natapos ko na ang isa sa mga yan ngayon lang, di ba? Nawala sa kanyang isipan si Mateo habang naglalakad palabas ng Illusionary Spirit Tower at hindi niya napansin ang kakaibang ekspresyon ng lahat. Iniisip pa rin niya ang mga sandaling iyon nang makaharap niya ang 5 martial artist na nakaitim ang damit. Si Laika ang unang sumugod kay Mateo. Matagal na niyang natapos ang entry advancement test at opisyal nang naging estudyante ng Central Academy. Dahil nakapasa sa entry advancement test bilang isang third level Essence Tree Realm, natural na walang pag-aalinlangan sa lakas ni Laika. Napansin din ni Oliver ang maliit na batang babae na ito. Siyempre, nakapasa si Laika sa pagsusulit dahil binigyan siya ni Mateo ng isang medyo makapangyarihang martial technique na tinatawag na Profound Ice 9 Forms. Ang set ng martial technique na ito ang mismong martial technique na nagpasikat sa Spirit Snow Divine King. Ito ay napakalakas kapag ipinare sa cultivation law ni Laika. Ang mga pinag-aralan ni Laika ay pawang mga nangungunang batas sa cultivation at mga teknik sa martial sa Divine Realm. Kaya naman, natural lamang na hindi gaanong mahirap ang paglipat ng ranggo para talunin ang 5 mandirigmang 4th level Essence Tree Realm. Young Master, ang galing mo. Nakapasa ka talaga sa 3 antas ng pagsusulit ng sabay-sabay. Hinailan ni Laika ang manggas ni Mateo habang may pagmamalaking bulalas niya. Mas lalong nagpasaya kay Laika ang makitang nakapasa si Mateo sa pagsusulit kaysa sa siya mismo ang nakapasa rito. Tumingin si Mateo kay Laika, at nakangiting sinabi, pagsusulit lang yan para sa Black Rank Advancement. Hindi naman mahirap. Kung hindi lang gumamit ng palihim na panlilinlang ang sumpaman na yon para guluhin ako, matagal ko na sanang naipasa yan. Muling natigilan ang mga nakapalibot na estudyante. Ang kakayahan ng lalaking ito na magyabang ay mas malakas pa kaysa sa kanyang lakas. Ngayon lang, halatang sinisiraan na siya ng husto. Pero ngayon, nagyayabang na siya rito. Sinubukan ng tagasuri ng Illusionary Spirit Tower ang hindi mabilang na mga estudyante at palaging patas at makatarungan. Paano niya magagawang gumamit ng mga palihim na pamamaraan para guluhin ang isang estudyante ng 4th level Essence Tree Realm? Hehe. Sa bagay, ang galing naman ni Young Master. Nakakalungkot na si Big Brother Tang ay nasa isang pribadong lugar. Kung hindi, matutuwa rin siya para kay Young Master. Pagkatapos ng panahong ito ng akumulasyon, ang cultivation realm ni Marcin ay naging matatag na. Nagkataon lamang na pumasok siya sa isang closed-door seclusion training 2 araw na ang nakalilipas upang makarating sa 6th level Essence Tree Realm. Binigyan ni Mateo si Marcin ng isang batch ng Transcendent Grade Essence Tree Pills. Ang pagtawid sa 6th level Essence Tree Realm ay usapin na lamang ng oras. Hahaha. Pagkatapos makalabas ni Marcin sa pag-iisa, dapat ay sasali siya sa Yellow Rank Advancement Test. Kung titingnan mo, dapat ay nakapasa ka rin sa pagsusulit, nakangiting sabi ni Mateo. Ngumiti si Laika habang tumatango at sumagot, hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa batang Panginoon? Tumawa si Mateo at sinabing, anong kinalaman niyan sa akin? Ikaw ang nag-cultivate ng essence energy mo. Magkatabing nakatayo ang Panginoon at ang katulong habang nag-uusap na ikinaiinggit ng mga nakamasid. Noong una, ang atensyon ng lahat ay naakit ng liwanag sa screen at hindi napansin na may isang napakagandang dalaga sa karamihan. Ngayong magkasama na sila ni Mateo, agad itong nakaakit ng atensyon ng maraming tao. Napansin lang ng karamihan, kailan pa nagkaroon ng ganito kagandang dalaga sa mga estudyante. Kung pag-uusapan ng hitsura, ang hindi pa ganap na si Laika ay mas maganda na kaysa kay Rosalind. Gayunpaman, ang dalisay at inosenteng siwang taglay ni Laika ay isang bagay na wala kay Rosalind. Nang makita ang ekspresyon ng lahat, alam ni Mateo na malamang na si Laika ang magiging target ng habulin ng maraming estudyante sa akademya. Sa sandaling ito, isang estudyante ang naglakad sa harap ni Mateo. Agad na nakilala ng mga nakakita kung sino siya. Tingnan mo dali. Hindi ba't si Senior Apprentice Brother Wu iyan? Sikat siya sa akademya dahil sa pagkahumaling sa martial arts. Isa siya sa mga nangungunang personalidad na nasa ika-15 pwesto sa Martial Roll of Honor. Posible kayang pinagmamasdanan niya si Mateo. Kung ganoon, naloko na si Mateo.
Inilahad ni Lucian Wu ang kanyang mga kamay kay Mateo at sinabing, binabati kita kay Junior Apprentice Brother Croswell sa pag-angat bilang Earth Rank. Ako si Lucian, Heaven Rank. Hindi malinaw kay Mateo ang nangyayari, ngunit gumanti pa rin siya ng pagbati. Pagkatapos ay sumagot siya, maraming salamat, Senior Apprentice Brother Wu. Ang talento ni Junior Apprentice Brother Croswell ay higit sa lahat. Naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, ikaw ay angat bilang isang Heaven Rank. Sa oras na iyon, nais kong makipag-ayos kay Junior Apprentice Brother Croswell para sa ating sparring. Umaasa ako na hindi tatanggi si Junior Apprentice Brother Croswell. Kahit na inaasahan na ito, ang mga salita ni Lucian ay nagdulot pa rin ng malaking kaguluhan sa mga tao. Si Lucian ay nahuhumaling sa martial arts at mahilig siyang maglibot sa akademya para hamanin ang mga eksperto. Sumasakit ang ulo ng lahat ng nasa Martial Roll of Honor tuwing nakikita nila siya. Dahil buong puso niyang hinanggad ang martial arts, napakabilis din ang pag-unlad ni Lucian. Sa loob ng kalahating taon, lumaban siya mula sa pinakamababang ranggo ng langit hanggang sa maging ika-15 pwesto sa Martial Roll of Honor. Pinagmasdan ni Mateo si Lucian. Bigla siyang ngumiti at sinabing, dahil mataas ang tingin sa akin ni Senior Apprentice Brother Wu. Bakit hindi ako maglalakas loob na lumaban? Medyo seryoso ang itsura ni Lucian noong una, pero ngayon, ngumiti siya at sumagot, magaling. Ikaw nga ang estudyanteng may pinakamalaking potensyal sa akademya. Kung may problema ka sa akademya simula ngayon, pwede mo akong hanapin anumang oras. Haha. Maraming salamat din kay Senior Apprentice Brother Wu, natatawang sagot ni Mateo. 47. Pagkaalis ni Lucian, maraming tao ang lumapit upang batiin si Mateo. Pagkatapos ng pagsubok na ito, naitatag na ang pangalan ni Mateo bilang isang henyo. Walang dodang tataas ang kanyang posisyon sa akademya. Kailangan ang pagkakataong makipagkaibigan sa isang magiging eksperto sa Martial Roll of Honor. Sa 4th level Essence Chi Realm, kayanan niyang patayin ang 5 mandirigma ng 8th level Essence Chi Realm. Ganitong uri ng kapangyarihan. Kapag nakalusot na si Mateo sa 7th level Essence Chi Realm, gaano kaya kalakas ang magiging lakas niya? Sino ang nakakaalam, baka kapag nasa 7th level Essence Chi Realm na siya, magkakaroon nga siya ng lakas para hamanin ang Earth Rank Advancement Test. Gayunpaman, ang mga lumapit para bumati kay Mateo ay karamihan ay mga estudyanteng nasa Heaven Rank. Ang mga estudyanteng nasa Earth Rank ay nakatadhana na hindi kailanman makihalubilo sa isang henyo na tulad ni Mateo. Hindi hahayaang may nakangiting mukha. Isa-isang hinarap ni Mateo ang mga mabuting kilos ng mga estudyanteng ito ng Heaven Rank. Hindi nagkukulang ang mga eksperto mula sa Martial Roll of Honor sa mga taong ito. Kaya natural lang, walang masamang maging pamilyar sa kanila. Habang pinapanood si Mateo na nakikinabang sa lahat ng tao sa paligid, nakaramdam si Tyson ng hindi pagkakomportable na parang nakakain ng langaw. Ang nakakatawa ay tinawag niyang basura si Mateo kanina. Pero pagkatapos ng pagsusulit na ito, biglang nagbago ang sitwasyon. Si Mateo ay naging popular sa mga estudyanteng nasa Heaven Rank. Isa siyang henyo sa paningin ng lahat ng estudyante. Ngunit siya, si Tyson, ay nanatiling isang pangkaraniwang taong nahihirapang umangat upang maging isang Heaven Rank. Kung ikukumpara sa mga resulta ni Mateo, isa siyang basura. Matapos makapasa sa Black Rank Advancement Test noong nasa 4th level Essence Chi Realm pa siya, kung hindi makaabot si Mateo sa Heaven Rank, lahat ay tatawa ng malakas. Habang iniisip ang puntong ito, bumantong hininga si Tyson at nawala sa karamihan. Senior Apprentice Brother Linson, anong problema? Bakit parang medyo wala kang malay? Nang paalis na sana si Tyson, isang malambing at kaakit-akit na boses ang narinig sa likuran niya. Paglingon niya, sina Ivan at Rosalind ang matagal nang nagtulak palabas ng karamihan. Tingnan ninyo. Hindi ba't siguro Rosie iyan? Anong ginagawa niya rito? Biglang may sumigaw sa karamihan. Si Teacher Flair talaga yan. Naglalakad siya papunta sa akin. Baka hinahanap niya ako. Ayo. Bakit mo ako binangga? May nagdadalawang isip habang may tumama sa likod ng ulo niya at hinayla siya palayo. Hanggal.
Paano ka naman hinahanap ni Guru Flair hindi haarang sa daan ng isang mabuting aso? Dali, tumabi ka. Bakit hindi niya ako mahanap? Siguro alam niyang loyal fan niya ako, at naantig siya doon, kaya niya ako hinanap. Tiningnan siya ng lahat na parang isa siyang tamad, at pagkatapos ay automatiko silang gumawa ng daan para madaanan ni Rosie. Nilagpasan ni Rosie ang karamihan at hindi man lang sumulyap sa hanggal na iyon. Damn! Laika, bilis, tumakbo. Hinawakan ni Mateo si Laika at nagsimulang tumakbo. Nakikipag-ugnayan pa rin si Mateo sa mga tao ngayon lang. Ngayong napansin niya si Rosie, agad niyang piniling tumakas sa anumang paraan na magagawa niya. Mateo, kung maglalakas loob kang tumakbo muli, makakalimutan mo nang pumasa sa kahit anong klase mo. Nakita ni Rosie na tumatakbo si Mateo at agad na sumigaw. Walang pakialam si Mateo sa ganitong uri ng banta, habang patuloy siyang tumatakbo. Pigilan ninyo siya para sa akin. Sigaw ni Rosie nang may pagkataranta. Nagulat ang mga estudyante sa paligid. Ano ang nangyayari? Bakit naging parang isang inabandunang asawa ang malaeng kantong si Guru Flair? Sa muling pagtingin kay Mateo, hindi ba't parang isa itong asawa na sinusubukang hulihin ang kanyang walang pusong lalaki? Malinaw na hinahanap ni Rosie si Mateo, at tila takot na takot si Mateo na makita si Rosie. Hindi maiwasang hulaan ng lahat kung ano ang nangyayari sa pagitan ng dalawang taong ito. Kahit si Oliver na karaniwang kalmado ay may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Malinaw na gusto niyang malaman kung ano ang nangyari, tulad ng ibang mga estudyante. Ngayon lang, nang makapasa si Mateo sa pagsusulit, maraming tao ang tumingin sa kanya ng may pagsamba o inggit. Pero ngayon, lahat ay nakatingin sa kanya ng may balak pumatay sa kanilang mga mata nang walang anumang naunang kasunduan. Mukhang kung matutuklasan nila na talagang nilalapastangan ni Mateo ang minamahal ng lahat ng lalaki sa Central Academy, tiyak na susugod ang mga estudyanteng ito at wawasakin si Mateo. Ang pinakamasakit sa mundong ito ay ang madungisan ng ibang lalaki ang kanilang puso bilang Diyosa, kahit pa ang lalaking iyon ang pinakabagong henyo sa Central Academy. Galit na galit ang lahat kay Mateo. Gusto niyang tumakbo, ngunit tuluyan siyang hinaranggan ng isang grupo ng mga tao. Noong una, may mga puwang pa rin sa paligid. Pero ngayon, nagtipon-tipon sila ng walang anumang paunang plano, kaya hindi na binigyan si Mateo ng pagkakataong makatakas. Sa maikling panahong ito, narating na ni Rosie si Mateo. Takbo ka na. Ano? Hindi ka natatakbo. Galit na galit si Rosie habang nakatingin kay Mateo. Hindi naman sa ayaw kong tumakbo, pero hindi ako makatakbo. Guru Flair, napakalakas ng kapangyarihan mo sa pagrarally. Mapait na ngumiti si Mateo habang sinasagot siya. Bakit ka nagtatago sa akin? Lihim na natuwa si Rosie, ngunit nalungkot pa rin siya at nagtanong. Ako? Kailan ako? Guru Flair, siniraan mo talaga ako. Inosenteng kumurap si Mateo. Ang lakas ng loob mo pa ring sabihing hindi. Kung ganoon, bakit ka tumakbo ngayon lang? Bigla kong naalala na may gagawin ako at aalis na sana ako. Nagkataon lang. Nagkataon lang talaga. Tigilan mo na ang paghila sa akin ng kahit ano. Sumunod ka agad sa akin. Guru Flair, mayroon talaga akong napakahalagang gagawin. Wala akong pakialam kung gaano pa ito kahalaga. Kung hindi ka sasama, gagamit ako ng puwersa. Huwag, huwag. Susunod ako sa iyo, ha? Mas katulad lang yan. Sa gitna ng gulat na mga mata ng lahat, hinawakan ni Rosie si Mateo at umalis. Sa totoo lang, ilang beses nang hinanap ni Rosie si Mateo nitong mga nakaraang araw. Pero sa tuwing tulog si Mateo, natutulog siya. Dahil nakaharang si Laika sa labas, hindi maganda para kay Rosie na pumasok ng padalos-dalos. Hindi rin dumalo si Mateo sa mga leksyon sa teorya ng medisina nitong mga nakaraang araw, kaya hindi mahanap ni Rosie si Mateo kahit na gusto niya. Kung tungkol naman kay Mateo, bakit naman siya magiging interesado na maging assistant? Ang mga bagay na nilalaro ni Rosie ay hindi gaanong naiiba sa mga batang naglalaro ng putik. Kung hindi naman pagsasayang ng oras ang pagiging katulong niya, ano nga ba iyon? Ang pinakamabigat na inaalala ni Mateo sa ngayon ay ang pagpapalakas ng kanyang lakas.
Saan kaya siya magkakaroon ng lakas para maging katulong ng batang babaeng ito? Sa maliit na kakayahan ni Rosie sa alchemy daw, hindi man lang siya kwalipikadong maging katulong ni Mateo. Ngayon, gusto niya talaga itong maging katulong niya. Hindi ba't biro lang iyon? Nang araw na iyon, ang gusto lang niyang gawin ay mabilis na maalis si Rosie. Hindi niya inaasahan na ang bahagyang pagbubunyag ng kanyang kakayahan ay magdudulot ng ganitong problema. Kaya naman, nagdesisyon siyang makipalaro sa kanya nang marinig niya mula kay Laika na hinahanap siya ni Rosie. Sino ang mag-aakala na mahuhuli siya ni Rosie matapos lamang magtago ng ilang araw? Nagkataon lang na hindi alam ni Rosie na dito kukuha ng pagsusulit si Mateo. Pero nang mapadaan siya, narinig niya na may mga estudyanteng nagtitipon sa Illusionary Spirit Tower. Medyo na-curious si Rosie kung ano ang nangyayari sa Illusionary Spirit Tower. Kaya pinahinto niya ang isang estudyante para magtanong tungkol dito. Sino ang mag-aakala na ang pagsisiyasat na ito ay magre-resulta sa impormasyon tungkol kay Mateo? Bukod pa rito, ang balitang ito ay nagbigay din sa kanya ng sapat na pagkabigla. Natural lang na alam niyang kaka-rating lang ni Mateo sa 3rd level Essence Tree Realm kamakailan lang. Pero nakarating din siya sa 4th level Essence Tree Realm sa loob ng ilang araw. Kung para lang ito sa paglusot sa 4th level Essence Tree Realm, kalimutan mo na lang. Pero hinamon talaga ni Mateo ang 3 magkakasunod na round, at naging isang Earth rank student. Sobrang laki ng gulat na dulot nito sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang mga nagawa ni Mateo sa martial daw ay kahanga-hanga rin? Noong nasa klase pa lang ng teorya ng medisina, nag-iwan si Mateo ng napakalalim na impresyon kay Rosie. Isang estudyanteng yellow rank na hindi man lang alchemy apprentice ang may ganoong pagkaunawa sa isang high-level tier 2 pill formula. May alam din siya sa isang mahirap unawaing refinement technique tulad ng yin-yang separation flow technique. Kaya naman, naisip niyang gawing assistant ito. Sino ang mag-aakala na si Mateo pala ang magtatago sa kanya? Si Rosie, na hindi kailanman nakaranas ng pagtanggi, ay lalong naging matigas ang ulo. Kailangan niyang makuha si Mateo para maging katulong niya. 48. Nababaliw na ako. Ano ba talagang nangyayari sa pagitan ni Guro Flair at Mateo? Tama. Hindi malinaw ang kanilang pag-uusap. Ang alam ko lang ay tumatakbo ang isa, habang ang isa naman ay humahabol. Diyos ko. Diyos ako. Kapag may naglakas loob na gumawa ng kahit ano si Mateo, tiyak na papatayin ko siya. Tama iyan. Kailangan nating alamin kung ano ang nangyari. Kung talagang may ginawa si Mateo na ikinagagalit ng mga tao, kahit ng Diyos, dapat nating patayin ang mapang-ipang lalaking iyon. Tanging sina Mateo at Rosie lamang ang nakakaalam ng kanilang pinag-usapan, na ikinabaliw ng lahat. Sa ilalim ng sitwasyong ito, opisyal na itinatag ang Protect Rosie Alliance. Mayroong 2 pangunahing misyon sa alyansang ito. Ang una ay alamin kung ano ang nangyari sa pagitan ni Mateo at Rosie. Ang pangalawa ay mas inuuna kaysa sa unang misyon. Sa sandaling matuklasan nila na may ginawa talaga si Mateo, halos mamatay na nila si Mateo. Pagkatapos, hahampasin nila siya tuwing makikita nila siya. Pagsisisihan niya ang ginawa niya habang buhay. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, isa pa rin siyang estudyanteng may ranggong Earth. Casual na makakahuli ng mga estudyanteng may ranggong Earth na mas malakas pa kay Mateo. Siyempre, may ilan na nag-uugnay nito sa klase ng teorya ng medisina noong araw na iyon. Pero si Mateo lang ang hiniling ni Teacher Flair na maging assistant. Hindi naman dapat iyon nagdulot ng ganitong kaguluhan, di ba? Bukod pa rito, napakagandang bagay ang maging katulong ni Teacher Flair. Paano ito naging isang pampublikong hangarin? Matapos maunawaan ang sitwasyon, sinala ng Protect Rosie Alliance, ang posibilidad na iyon. Pakiramdam nila ay may ibang nangyari sa kanilang dalawa. Kasabay nito, maraming haka-haka tungkol sa nangyari sa pagitan nina Rosie at Mateo ang nagsimulang kumalat sa mga estudyante at maging sa mga guro sa Central Academy. Siyempre, mamaya na lang ang lahat ng ito. Sa kasalukuyan, ang iniisip lang ni Mateo ay kung paano niya maaalis ang mapang-asar na si Rosie sa lalong madaling panahon. Sa isang sulyap, nahalata ni Mateo na tunay na mahilig si Rosie sa alchemy.
Iyon ay dahil pareho lang siya ng dating babae. Mahirap makitungo sa ganitong klaseng tao. Para siyang isang mausisang sanggol tuwing may makikita siyang interesanteng bagay na may kaugnayan sa alchemy daw at hahayaan lang niya ito kapag naintindihan na niya ito. Kasalukuyan, ganoon si Rosie. Nakatutok ang tingin niya kay Mateo dahil pakiramdam niya ay matutulungan siya ni Mateo na pinuhin ang Tier 2 Chi Returning Pill na makakatulong sa kanya upang matagumpay na maabot ang mataas na ranggong Alchemy Master. Gayunpaman, ayaw talagang sayangin ni Mateo ang masyadong oras dito. Sa isang banda, maaaring lumala pa ng lumala si Rosie kung tuturuan siya ni Mateo. Sa kabilang banda, medyo nakakahiya para sa isang estudyante na magturo sa isang guro na posibleng magdulot ng ilang hindi kinakailangang abala. Nauna si Mateo habang nakasunod si Rosie, binabantayan ng mabuti ang bawat galaw ni Mateo para pigilan itong tumakbo. Nakaramdam si Mateo ng sakit ng ulo at napagtanto niyang hindi siya makakatakas ngayon. Guro Flair, nagkataon lang. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng dilaw ang hamarang sa kanilang daan, masigasig na binati si Rosie. Hindi nakilala ni Mateo ang taong ito, pero kung titingnan sa kanyang pananamit, dapat ay isa siyang guro sa Central Academy. Nakita ko na ang senior apprentice brother Brian Song. Bahagyang kumunat ang noo ni Rosie, ngunit binati pa rin niya ito. Palihim nang umisi si Mateo sa gilid. Nagningning ang mga mata ng Brian na ito nang makita niya si Rosie at hindi man lang ito tiningnan. Malinaw na isa siya sa mga panatikong humahabol kay Rosie. Gayunpaman, ang Brian na ito ay nasa edad na 25 hanggang 26. Dapat siyang ituring na bata at may talento sa mga guro ng akademya. Ngunit nakalulungkot, base sa kanyang reaksyon, tila walang interes si Rosie sa lalaking ito. Ang isang babaeng tulad nito na nahuhumaling sa alchemy daw ay malamang na hindi kayang supulan ng kahit sinong ordinaryong lalaki. Kung titingnan ang hitsura ni Brian, tila handa na rin siyang pumasok sa pill refinement chamber. Nag-iisip si Mateo kung alam kaya ni Brian na darating si Rosie, kaya matagal na siyang naghintay dito. Pupunta na naman ba si Teacher Flair sa pill refinement chamber? Walang kwentang tanong ni Brian. Oo. Walang pakialam na sagot ni Rosie. Napakasipag ni Teacher Flair. Pero ito ang lugar ng pagpipino ng mga gamot ng mga guro. Dinala ni Teacher Flair ang estudyanteng ito para saan? Nang marinig si Brian, hindi sinasadyang umirap si Mateo. Kaya pala napansin siya ng lalaking ito. Akala ni Mateo ay hangin lang ang nasa mga mata niya. Si Mateo ang katulong na natagpuan ko. Katulong. Ngayon lang tumingin si Brian kay Mateo. Nakakunot ang noo niya, kung hindi ako nagkakamali, hindi siya isang alchemy apprentice. Walang kakayahan si Song na ito, pero masasabi kong sapat na ang kakayahan ko para maging katulong ni Teacher Flair. Sa isang sulyap lang, masasabi ni Brian na hindi nga pala isang alchemy apprentice si Mateo. Iyon ay dahil ang mga alchemist na may ranggo ay ipapakita ang badge na inisyo ng Alchemist Association sa kanilang mga dibdib. Ito ay simbolo ng katayuan ng isang tao bilang isang alchemist. Parehong nagpakita sina Brian at Rosie ng badge sa kanilang dibdib na may dalawang nakasisilaw na bituin. Ito ang kumakatawan sa pagkakakilanlan ng isang Tier 2 alchemist. Ang Alchemist Associate ay umiral din sa Divine Realm, ngunit sa kanyang nakaraang buhay, sina Richard at Matthew ay parehong walang ganitong uri ng badge. Iyon ay dahil silang dalawa ay hindi kailanman sumali sa mga pagsusulit ng Alchemist Association. Gayunpaman, walang sinuman sa banal na kaharian ang nangahas na maliitin ang mag-ama, dahil ang kanilang mga nagawa sa alchemy daw ay hindi nakababawas sa Pangulo ng Alchemist Association, si Oyezi. Pero sa ngayon, walang oras si Mateo para gunitain ang kanyang nakaraang buhay. Nagliwanag ang mga mata ni Brian sa mga sinabi niya. Nang magsasalita na sana si Rosie, pinutol ni Mateo ang sasabihin, tama. Tama. Guro Flair, hindi nga ako isang alchemy apprentice. Paano kita matutulungan? Si Guro Song ay isang mabuting ginoon na isa ring alchemy master. Sa tulong niya, anong mga gamot ang hindi maaaring pinuhin? Dahil ganoon nga, wala na akong pakialam dito. Ako na muna ang kikilos. Habang nagsasalita si Mateo, tiningnan siya ni Brian ng may pagsang-ayon. Naisip niya sa sarili na alam talaga ng lalaking ito ang gagawin.
Maaari niya itong bigyan ng gabay sa hinaharap. Guro Flair, alam mo. Hindi man lang tumingin si Rosie kay Brian. Bigla niyang kinagat si Mateo, at isang malabong sinulid ng enerhiya ng asensya ang agad na pumulupot sa bukong-bukong ni Mateo. Kung nandito lang ang mga estudyanteng nanood ng deathmatch ni Mateo, makikita nila na ang galaw ni Rosie ay ang mismong laser capturing hand na ginamit ni Quinten dati. Maliban na lang sa ang kapangyarihan ng eksaktong parehong galaw, kapag ipinakita ni Rosie ay hindi maaaring banggitin ng sabay-sabay. Paalis na sana si Mateo pagkatapos niyang magsalita nang maramdaman niyang parang biglang napuno ng tingga ang kanyang mga binti, at napaupo siya sa lupa dahil sa inertia. Ayo! Napasigaw sa sakit si Mateo sa lupa. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Hindi man lang gumalaw si Rosie, at kaya niya itong patumbahin. Matapos siyang matamba, humakbang si Rosie paaban. Habang naglalakad siya palapit kay Brian, hindi man lang siya nag-abalang tumingin dito. Habang naglalakad sa harap ni Mateo, nakasimangot si Rosie habang sinasabing, lalaki ka ba? Paano mo babawiin ang iyong pangako? Hindi ko kailangan ng ibang tao para maging katulong ko. Ikaw lang ang gusto ko. Kung tatakbo ka ulit, ayos lang sa akin na iulat ka sa dekano para mapatalsik ka sa akademya. Naniniwala akong magkakaroon ng bisa ang aking mga salita. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na nakapagpigil ng galit si Mateo. Sa mundo ng cultivation, hindi maikikaila na ang mga disipulo mula sa mga sekta ay mas malakas kaysa sa mga loose cultivators. Bilang panlabas na sekta ng Tranquil Cloud Sect, tinipon ng Central Academy ang halos lahat ng nangungunang henyo. Walang mas mainam na lugar kaysa rito para magpakalma. Walang interes si Mateo sa mga mapagkukunan ng Central Academy, pero may interes siya sa mga henyo rito. Nang makitang sumuko na rin si Mateo, tuwang-tuwa si Rosie na nasakop niya ito. Sa wakas ay nahuli na niya ang baliw na ito. Humarap siya kay Brian at sinabing, maraming salamat sa mabuting intensyon ni Teacher Song, pero sapat na para kay Mateo na maging assistant ko. Tiyak na maraming gagawin si Teacher Song bilang sumisikat na bituin ng Central Academy. Hindi ko na ipagpapaliban ang oras mo. Mateo, tara na. Bamantong hininga si Mateo at masunaring sumunod kay Rosie. Kahit hindi niya nilinggan ang kanyang ulo, malinaw na naramdaman ni Mateo na may pares ng mga matang puno ng masamang balak na nakatitig sa kanya. 49. Sa Central Academy, ang mga instruktor ng alchemy ay may sariling personal na silid para sa pagpipino ng mga pil. Siyempre, hindi exception si Rosie. Ang silid ng pagpipino ng tableta ni Rosie ay may napakahusay na plano. Lahat ng uri ng mga halamang gamot ay ikinategorya at maayos na nakaimbak. Sa gitna ng silid ay isang pulang kaldero ng pil. Sa paghuhusga ni Mateo, malinaw niyang masasabi sa isang sulyap na ang kalderong pil na ito ay isang superior grade na tier 2 pil cauldron. Malamang, walang mas hihigit pa rito sa mga instruktor ng alchemy sa Central Academy. Gayunpaman, ang isang kalderong pil na tulad nito ay walang halaga kay Mateo. Kumunat ang noo ni Mateo at naghanap ng mauupuan. Nagkataong nakakuha ng atensyon ni Rosie ang eksenang iyon, kaya bigla siyang nakaramdam ng iritasyon. Parang kinamumuhian mo ang Red Lotus Cauldron ko. Itong kaldero. Hindi naman masama, hindi rin masama. Haha, natatawang sabi ni Mateo. Sa isang tingin pa lang niya, masasabi niyang talagang hindi ito taos puso. Nakakita ka na ba ng mas magagandang tier 2 pil cauldron? Ako. Haha. Isa lang akong estudyante na hindi man lang alchemy apprentice. Saan ako makakakita ng ganito kataas na antas ng pil cauldron? Ang tawag doon ay Red Lotus Cauldron, di ba? Magandang pangalan, magandang pangalan. Hindi inaasahan ni Mateo na ang kanyang hindi malay na paghamak sa kaldero ng tableta ay magreresulta sa sunod-sunod na pagtatanong mula kay Rosie, kaya kinailangan niya itong pasayahin ng kaunti. Pero minamaliit talaga niya ang ganitong uri ng kaldero ng gamot. Noong nakaraan, hindi niya man lang ginamit ang ganitong uri ng kaldero ng gamot para magpakulo ng tubig. Dati, kapag may nagsabing hindi maganda ang kaldero ng kanyang pil, agad na magagalit si Rosie. Pero binigyan siya ni Mateo ng kakaibang pakiramdam.
Ang sulok ng iceberg na isiniwalat ni Mateo noong klase ng medicinal theory ay lumampas na sa hangganan ng mga estudyante ng Central Academy. Kahit ang unang pwesto sa Alchemy Roll of Honor ay hindi maaaring malaman kung paano pinuhin ang Tier 2 Chi returning pill gamit ang yin-yang separation flow technique. Posibleng nakita na nila ang formula ng tableta noon, ngunit ang yin-yang separation flow technique ay hindi isang bagay na alam ng karaniwang tao. Kahit si Rosie ay nagkataon lamang na nakakita ng ganitong pamamaraan ng pagpipino mula sa isang napakaliit na sinaunang talaan. Noon, para siyang nakakuha ng kayamanan. Gumugol siya ng ilang panahon sa pagsasanay ng teknik na ito ng pagpipino sa isang baliw na pagkahumaling, ngunit wala siyang ibang magawa kundi sumuko sa huli. Napakahirap ng teknik na ito ng pagpipino. At dahil doon, naging interesado si Rosie kay Mateo, kaya ginawa niya itong katulong. Isipin na hindi ito pinahalagahan ng lalaking ito at paulit-ulit pang ang nagtago sa kanya. Dahil dito, nabaliw ang mayabang na si Rosie. Kaya naman, ang mga kilos niya ngayon. Hindi alam ni Rosie kung bakit, ngunit kahit paulit-ulit siyang binaliwala at minamaliit ni Mateo, naramdaman niyang natural na nagmumula sa puso ang panghahamak ni Mateo. Hindi ito nagpapanggap na eksperto. Gaya ngayon lang, si Rosie ay palaging may kumpiyansa sa kanyang Red Lotus Cauldron. Halos lahat ng alchemist na dumadaan sa kanyang pill refinement chamber ay magugulat sa kaldero. Ngunit si Mateo ay nagtakip lamang ng kanyang bibig at tumingin ng may pag-aalinlangan. Hindi napansin ni Rosie kahit kaunting pagkamangha mula sa mga mata ni Mateo. Maaari kayang na talagang alam ni Mateo ang yin-yang separation flow technique. Natakot si Rosie sa sarili niyang naisip. Paano nangyari iyon? Nag-practice na si Rosie ng yin-yang separation flow technique dati at alam niya ang hirap ng refinement technique na ito. 15 pa lamang si Mateo noon. Paano niya nalaman ang refinement technique na ito? Pinakiusap kitang maging katulong ko, hindi maging Panginoon. Bakit ka nakaupo dyan? Bilisan mo at ihanda mo ang mga halamang gamot, malamig na sabi ni Rosie. Oo. Paparating na, paparating na. Paika-ika si Mateo papunta sa operating stage. May iba't ibang uri ng medicinal herbs na nakalagay dito. Tiningnan niya ang mga herbs at nagtanong ng may pagtataka, hindi ba't magre-refine kayo ng Tier 2 Chi returning pill? Bakit Tier 1 lahat ng sangkap na inihanda ninyo? Bahagyang namula si Rosie at agad na galit na sumagot, inutusan kitang ihanda ang mga gamot, kaya gawin mo na lang. Bakit ang dami mong tanong? Sa sitwasyon, agad na naunawaan ni Mateo na hindi pa natututo ang babaeng ito sa yin-yang separation flow technique. Ginagamit niya ang mga Tier 1 na gamot na ito sa pagsasanay. Gayunpaman, ang yin-yang separation flow technique na ito ay hindi isang bagay na maaaring matutunan sa loob ng 1 o 2 araw. Gaano katagal niya ito sasamahan para magsanay gamit ang mga Tier 1 na gamot na ito para sa pagsasanay? Napakahalaga ng oras niya, at wala siyang oras para samahan ang babaeng ito para magpino ng mga table tasks. Bumantong hininga si Mateo at tumalikod na lang para ihanda ang mga gamot. Tumalikod si Rosie at pumasok sa tahimik na silid upang magnilay-nilay at subukang ayusin ang kanyang kalagayan ng pag-iisip. Ang pagpipino ng mga tableta ay isang napakakomplikadong uri ng kaalaman. Hindi dapat magambala kahit kaunti ang isang tao kapag nagpipino ng mga tableta. Dapat itong matapos ng sabay-sabay. Kahit ang pinakamaliit na abala ay maaaring makaapekto sa kalidad ng gamot, na posibleng magresulta pa sa isang walang silbing tableta. Kaya naman, karamihan sa mga alchemist ay pipiliing magnilay-nilay bago magpino ng mga table tasks. Magsisimula lamang silang magpino pagkatapos nilang maiayos ang kanilang kalagayan ng pag-iisip upang hindi magambala ng anuman. Ngunit kakaayos lang ni Rosie ng kanyang sarili at hindi pa lubusang nakakapagmuni-muni nang may kumatok sa pinto ng tahimik na silid. Sa pagkakataong ito, talagang nagalit si Rosie. Ang pag-alis sa katotohanan paulit-ulit na nagtatago si Mateo sa kanya kahit na siya ang kanyang katulong ay isang kahangahangang gawain na pinaglalabanan ng bawat lalaki sa akademya. Ngayon na tumutulong na siya bilang kanyang katulong, siya ang nagdudulot ng gulo sa halip na maayos na gampanan ang kanyang mga gawain. Kung walang makatwirang dahilan, tiyak na brutal niya itong bubugbugin, at pagkatapos ay bibitayin siya ng 3 araw upang bigyan ng babala ang publiko.
Bumukas ng malakas ang pinto, at inilantad ang galit na si Rosie. Haha! Hindi ko inaasahan na bubuksan ni Teacher Flare ang pinto ng ganito kabilis. Napatalon ako. Nagpakita ng gulat na ekspresyon si Mateo. Hindi pinansin si Mateo, itinaas ni Rosie ang kanyang kanang palad. May bakas ng enerhiya ng asensya na dumaloy sa palad na parang tatamaan ito anumang oras. Inutusan kitang ihanda ang mga halamang gamot. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam na nagmumuni-muni ako? Kung hindi makatwiran ang dahilan mo, humanda kang tanggapin ang palad na ito. Singgal ni Rosie. Huwag. Guru Flare, kung sinabi mong may tendensya kang maging marahas, hindi sana ako naging katulong mo kahit kopyahin ko pa ang Herbal Compendium ng 100 beses noon. Nakahanda na ang lahat ng mga halamang gamot. Natapos ko pang pinuhin ang 2 set ng mga medicinal essence bago ka tinawag. Hindi ko inakalang matatagalan ka sa pagmumuni-muni. Napatalon si Mateo palayo kasabay ng isang sigaw. Ano? Pino ba ang lahat ng mga nakapagpapagaling na asensya? Hindi agad maproseso ni Rosie ang kanyang mga sinabi. Mga 15 minuto pa lang ang nakalipas mula nang pumasok siya sa tahimik na silid. Hindi lang natapos ni Mateo ang paghahanda ng napakaraming halamang gamot, kundi nagawa rin niyang pinuhin ang nakapagpapagaling na asensya. Paano nangyari iyon? Tama iyan. Katanggap-tanggap naman ang dahilan na ito, di ba? Ayokong mapahamak ng malakas, malungkot na sabi ni Mateo. Ibinaba ni Rosie ang kanyang kamay at napayuko, kung malalaman kong nagsasalita ka ng kalokohan, hindi iyon magiging kasing simple ng isang palad lang. Pagkatapos sabihin ito, naglakad si Rosie papunta sa operating stage at agad na natigilan. 2 set ng mga medicinal essence ang tahimik na nakapatong sa kani-kanilang mga lalagyan ng jade. Ang kulay ay napakadalisay. Malinaw na ang mga ito ay mahusay na pino dahil natanggal ang lahat ng walang kwentang medicinal dregs. Tumingin si Rosie kay Mateo at ibinoko ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas mula rito. Guru Flare, may gusto ka bang sabihin? Hindi mo ba ako sasampalin hanggang mamatay? Tatawagan na lang kita mamaya sa susunod. Gaano katagal ka karaniwang nagmumuni-muni? Inosenteng tanong ni Mateo. Hindi nakapagsalita si Rosie. Maya-maya, huminga ng malalim si Rosie at tinanong si Mateo, ito ba ang medicinal essence na pininom mo? Tumingin si Mateo sa paligid at nagtanong ng may pagtataka, may iba pa bang tao rito? Pero paano mo nagawa iyon ng ganoon kabilis? Isang ordinaryong alchemy apprentice ang gugugol ng 1 oras para lang ihanda ang mga halamang gamot. Bukod sa pagpino ng asensya ng gamot, aabutin din ito ng hindi bababa sa 2 oras. Ang paghahanda ng mga halamang gamot ay hindi lamang basta pagsasama-sama. Kailangang timbangin ng tama ang dami. Kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay hindi kinukonsinti. Kaya naman, ang katulong ng isang alchemist ay palaging magiging maingat kapag naghahanda ng mga halamang gamot. Dahil dito, maraming oras ang ginugugol dito. Kahit si Rosie mismo ay kinailangan ng mahigit 1 oras para pinuhin ang medicinal essence ng 1 tier 1 pill. Pero 15 minuto lang ang ginamit ni Mateo. Hindi ito kailanman nangyari. Hindi ba't pinoproseso lang nito ang medicinal essence ng 1 tier 1 pill? Bakit kailangan mong gumugol ng ganito katagal sa isang simpleng gawain? Walang pakialam na tanong ni Mateo sa kanya. 50. Kung tungkol sa martial arts, maaaring mas mapagkumbaba si Mateo. Pero kung tungkol sa alchemy, hindi talaga alam ni Mateo kung paano maging mapagkumbaba. Masasabing ginugol ni Mateo ang buong nakaraang buhay niya sa alchemy. Masyado lang siyang pamilyar sa mga halamang gamot at tableta. Ang ganitong uri ng pamilyaridad ay nakaukit sa kaluluwa. Kahit na baguhin niya ang kanyang katawan, ang ganitong uri ng pamilyar na pakiramdam na nagmumula sa kaluluwa ay automatikong magtutulak sa katawan na magsagawa ng mga pinakaangkop na aksyon. Sa simula, gusto ni Mateo na maging mahinahon. Ngunit nang mahawakan niya ang mga halamang gamot na iyon, hindi niya maiwasang tapusin ang paghahanda ng mga halamang gamot at pinuhin ang nakapagpapagaling na asensya. Ang iba ay maaaring nababalisa sa pagsukat ng dami ng mga halamang gamot at hindi nangangahas na mag-iwan ng kahit ano.
Ngunit kinailangan lang ni Mateo na basta-basta hawakan ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay, at tiyak na magiging tumpak ang dami ng mga halamang gamot. Ito ang kakayahang nalinang sa milyon-milyong beses na pagsasanay. Walang sino man ang makakagaya niyan. Nakatitig si Rosie kay Mateo nang walang ekspresyon at hindi alam ang sasabihin. Ang pagpipino ng isang tier isang medicinal pill ay simple lang. G, gawin mo ang gusto mo. P, pupunta ako sa tahimik na silid para magnilay-nilay. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Rosie, at muling pumasok sa tahimik na silid. Ang yugtong ito ng pagmumuni-muni ay tumagal ng 4 na oras. Mas mahaba ito kaysa sa unang plano. Magulo ang kalagayan ng pag-iisip ni Rosie at hindi siya nakapag-meditate ng matagal. Naalis lang niya ang mga nakakagambalang iniisip niya pagkalipas ng 2 oras, at pagkatapos ay nawala na siya ng malay. Pagkatapos lumabas sa tahimik na silid, muling nabawi ni Rosie ang kanyang mapagmataas at malamig na saloobin. Naglakad sa harap ng Red Lotus Cauldron, walang emosyon niyang inutusan, dalhin mo rito ang medicinal essence. Sindihan mo ang cauldron. Pinuhin mo. Hindi rin sinayang ni Mateo ang 4 na oras na ito. Nagsasanay siya habang nagmumuni-muni sa buong oras. Kung ikukumpara sa kanyang nakaraang buhay, ang kasalukuyang Mateo ay mas masipag. Naunawaan ni Mateo na naging isang alchemy emperor noon na walang shortcut sa cultivation. Gaano man kagaling ang isang tao, ang kailangan lang ay pagsusumikap at mas maraming pagsusumikap. Nang marinig ang mga tagubilin ni Rosie, iniabot ni Mateo sa kanya ang 2 lalagyan ng jade na may mga nakapagpapagaling na asensya at naghanda na sindihan ang kaldero. Gulat na tumingin si Rosie kay Mateo. Sa una, handa na sana siyang magbuka ng bibig para turuan si Mateo kung ano ang gagawin. Pero sino ang mag-aakala na gagawin ni Mateo ang dapat gawin ng isang assistant ng may ganitong kapamilyar na karanasan? Ang mga pill refinement chamber ng Central Academy ay itinayo sa ibabaw ng isang earth vein. Ang earth fire ay ginabayan pataas upang pinuhin ang mga tableta. Ang ganitong uri ng estilo ng pagpipino ng tableta ay angkop lamang para sa mababang antas. Ang mga tabletang may mataas na antas ay dapat gumamit ng mga pinagmumulan ng apoy ng langit at lupa. Ngunit hindi bago si Mateo sa ganitong estilo ng pagpipino. Pagkabukas ng balbula ng apoy, sumabog ang nagliliyab na apoy mula sa lupa, na agad na nagpapataas ng temperatura sa silid ng pagpipino ng tableta. Bagamat ang apoy ng lupa ay hindi maihahambing sa langit at lupang pinagmumulan ng apoy, ito ay pambihira sa mga apoy ng mortal. Ito ay higit pa sa sapat upang pinuhin ang isang tier isang medicinal pill. Mabilis na bumuo ng mga selyo si Mateo gamit ang 2 kamay at dahan-daang lumapit sa apoy. Agad na naging parang isang masunuring sanggol ang apoy habang walang kapantay na maamo. Kasunod nito, ibinuka ni Mateo ang kanyang mga kamay at sumigaw, "Tumayo ka." Automatikong naghiwalay sa 2 ang apoy sa lupa at pantay na nilamon ang magkabilang gilid ng Red Lotus Cauldron. Habang nakatingin sa eksenang ito, muling sumilay ang isang bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Rosie. Hindi pa niya naririnig ang ganitong uri ng kasanayan sa pagkontrol ng apoy. Hindi pangkaraniwang mabangis ang apoy sa lupa. Magagamit lamang ito pagkatapos mailagay ang sunod-sunod na patong ng mga pormasayo ng hanay sa ibabaw ng akademya. Gayunpaman, ang apoy na ito ay hindi isang bagay na madaling makontrol ng isang karaniwang 4th level Essence Tree Realm. Pero ang apoy na ito ay parang alagang hayop lang sa harap ni Mateo. Kung hihilingin niya itong humiga, hindi ito maglalakas loob na tumayo. Gayunpaman, nagsimula na ang proseso ng pagpipino. Hindi nagawang magulat ni Rosie at dali-daling naalala ang sarili. Gumawa si Rosie ng mga selyo gamit ang isang kamay at itinuro ang isang daliri patungo Red Lotus Cauldron. Kusang lumipad pataas ang takip ng kaldero. Kasunod nito, iminuwestro niya gamit ang kabilang kamay, at ang 2 medicinal essence ay lumipad sa ere papunta sa pill furnace. Yin-yang separation flow technique. Paganahin. Kasabay ng mahinang sigaw, ang 2 malajade na kamay ni Rosie ay gumalaw na parang mga imahe ng multo. Sa ngayon, hindi na ito ang dapat pakialaman ni Mateo. Naging mahinahon siya habang pinapanood si Rosie na paulit-ulit na pinapalitan ang mga selyo upang pabago-bago ang medicinal essence.
Nang makita ito, hindi niya napigil ang tumango. Ang babaeng ito ay may mga pamantayan. Mukhang pinaghirapan niya ng husto ang yin-yang separation flow technique. Pero hindi pa niya lubos na natuturuan ang yin-yang separation flow technique, kaya mukhang medyo napipilitin siyang gamitin ito. Mukhang masasayang lang ang pagod ng mga gamot na ito. Ang yin-yang separation flow technique ay hindi ganoon kadaling matutunan. Sa proseso ng pagpipino, kailangang gawin ng alchemist ang dalawang bagay ng sabay-sabay. Ang isang kamay ay kailangang magsagawa ng mga yang attribute seal, habang ang isa pang kamay ay kailangang magsagawa ng mga yin attribute seal. Bukod pa rito, kailangan itong isagawa ng sabay-sabay ng walang puwang para sa anumang pagkakamali. Anumang pagkakamali sa proseso ay magreresulta sa pag-aaksaya ng pagod ng mga gamot. Ito ay isang napakahirap na pagsubok para sa mental na lakas, kaluluwa, at pamilyaridad ng alchemist sa mga seal. Sa simula, mahusay ang ipinakita ni Rosie. Ngunit sa kalagitnaan ng pagpino, malinaw na humihina na ang kanyang lakas. Nagsimulang lumitaw ang maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo, at tila pinipilit niya ang sarili. Puff! Isang itim na ulap ang lumitaw. Nasira ang mga tableta. Galit na pinapadyak ni Rosie ang kanyang mga paa at sinigawan si Mateo, na naman. Tumingin si Mateo kay Rosie ngunit hindi nagsalita at agad na naghanda ng mga halamang gamot. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita na ni Rosie kung paano inihanda ni Mateo ang mga halamang gamot, at naiwan siyang walang masabi. Dinampot ni Mateo ang halamang ito at muling dinampot ang isa pang halaman. Pagkatapos noon, itinapon niya ang mga ito sa isang lalagyan ng jade at sinimulang durugin. Nagmukhang napaka-irresponsible. Gayunpaman, hindi nagawang ibukan ni Rosie ang kanyang bibig para pag-alitan ito. Iyon ay dahil alam niyang ang medicine essence na pinino ni Mateo, anuman ang kalidad o katumpakan, ay mas mahusay kaysa sa kanya. Paano nga ba nagawa ito ng lalaking ito? Hindi kaya mga panukat lang ang mga kamay niya. Paano niya nalaman kung magkano talaga ang kailangan? Masyado talagang casual ang paraan ng paghahanda ni Mateo ng mga halamang gamot. Nang makita ang ekspresyon ni Rosie, umubos si Mateo ng tuyong-tuyo at natawa ng alanganin. Ito ay nagmula sa mga turo ng pamilya. Alam mo rin na ang aking ama ay isang alchemy grandmaster. Napilitan ako mula pagkabata. Haha. Haha. Tinitigan ng matalim ni Rosie si Mateo. Maniwala sa pa ako. Pero alam din niya na hindi sasabihin sa kanya ni Mateo ang totoo, kaya walang saysay na magtanong pa. Pagkatapos ng 15 minuto, natapos muli ni Mateo ang pagpino ng medicinal essence. Lumunok si Rosie ng isang tier 2 chi returning pill. Pagkatapos magnilay-nilay ng ilang sandali, ang kanyang essence energy ay halos nakabawi na. Sa pagkakatingin dito, palihim na natulala si Mateo. Ano nga ba ang pinagmula ng Rosie na ito? Natural lang na hindi gaanong mahalaga ang isang tier 2 chi returning pill sa paningin ni Mateo. Pero hindi ito pangkaraniwan sa estado ng Novaria. Napakataas ng presyo. Casual na kumuha si Rosie ng isa para kumain sa labas at hindi man lang kumurap. At saka, ang Red Lotus Cauldron na iyon, isa itong tunay na high-grade na medicine cauldron sa estado ng Novaria. Hindi ito basta-basta makukuha ng mga ordinaryong tao. Tila may napakalakas na suporta ang Guru Flare na ito. Ang resulta ng pangalawang pagsubok ng yin-yang separation flow technique ay hindi maiiwasang isa na namang pagkabigo. Kasunod nito, sa pangatlong beses, at pagkatapos ay sa pang-apat na beses. Kahit minsan ay hindi ito nagtagumpay. Ang medicinal essence ay magiging isang itim na ulap ng usok kapag pinipino sa mga huling yugto, at masisira. Lalong nanlumo si Rosie, at alam niya na ang dahilan kung bakit hanggang sa huling yugto lamang siya ay tatagal ay dahil sa nakapagpapagaling na asensya na pinino ni Mateo, pati na rin ang kontrol nito sa apoy. Kung hindi, baka hindi pa siya umabot sa huling yugto. Paano ko nga ba matututunan itong yin-yang separation flow technique na to? Muli, kahit na mayroong tier 2 chi returning pills upang mabawi ang enerhiya ng asensya, sa katotohanan, hindi na kayang tiisin ni Rosie ang ganito katindi at kahigpit na araw ng pagpino. Tumingin muli si Mateo kay Rosie at nakaramdam ng kaunting gulo sa kanyang puso. Anong tinitingnan mo? Ihanda mo na ang mga halamang gamot.
Galit na sigaw ni Rosie. Hindi naghanda ng mga halamang gamot si Mateo, bagkus ay bumaantong hininga siya. Lumapit siya sa mesa at kumuha ng isang piraso ng papel at 2 brush. Na-curious si Rosie kung para saan kinuha ni Mateo ang brush at papel, kaya lumapit siya rito. Nakita niya lang si Mateo na may hawak na tig-iisang brush gamit ang kaliwa at kanang kamay, saka siya sabay na gumuhit ng 2 hugis sa papel. Ang kaliwang kamay niya ay gumuhit ng bilog, habang ang kanang kamay niya ay gumuhit ng parisukat. Huwag ka nang magsanay. Hindi gagana ang ganitong paraan ng pagsasanay. Magkikita tayo ulit pagkatapos mong maging dalubhasa rito. Pagkatapos niyang matapos, iniabot ni Mateo ang 2 brush kay Rosie. 51. Tren. Ano ang saysay ng pagsasanay na ito? Tanong ni Rosie nang walang ekspresyon. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, nasa sa iyo kung gusto mong magsanay o hindi. Kung patuloy mong sasanayin ang yin-yang separation flow technique tulad ng ginawa mo kanina, mas mabuting humanap ka na lang ng paraan para direktang mapataas ang lakas ng iyong kaluluwa. Hindi ganun kadaling lumipat ng ranggo sa labanan. Sok! Ano ba ang mahirap dito? Magdodrawing ako ngayon din para makita mo. Hindi pumayag si Rosie. Pagkasabi niya noon ay itinulak niya si Mateo palayo at gumuhit din sa papel. Ngunit habang siya ay gumuguhit, ang kanang kamay ay naging isang bilog. Bukod pa rito, isang hindi pantay na bilog. Hindi ako naniniwala dito. Muling gumuhit si Rosie. Nag-focus siya sa paggawa ng parisukat sa iginuhit ng kanyang kanang kamay. Ang resulta ay gumuhit ng parisukat ang kanang kamay, at parisukat din ang kaliwang kamay. Pagkatapos ng ilang beses pa, tuluyang natalo si Rosie. Bakit ba ang hirap nito? Hindi na ako nagdodrawing. Itinapon ni Rosie ang kanyang suntok na parang batang babaeng nag-aalburuto. Nasaan ang mayabang at malamig na babaeng guro? Dahil mahirap ito. Kaya kita hiniling na iguhit ito. Magsanay kang mabuti. Kapag natuto ka na nito, hindi ka na dapat malayong makalampas sa entry threshold ng yin-yang separation flow technique. Sige. Itinuro ko na sa iyo ang sikreto. Hindi ko na kailangang maging assistant mo sa mga susunod na araw, di ba? Aalis na ako. Tumigil ka. Sa tingin mo ba ay maliligaw mo ako sa pag-iisip ng kalokohang ito? Kung maglalakas loob kang umalis ngayon, ipapatalsik kita sa dekano. Kung hindi ka maniniwala sa akin, subukan mo lang. Galit na galit si Rosie. May naisip si Mateo na hindi kapani-pani walang bagay at sinabing makakatulong ito sa pagmaster ng yin-yang separation flow technique. Hindi ba't nakakainsulto ito sa kanyang katalinuhan? Tita, sino ang pinag-aawayan mo? Sa sandaling ito, isang batang babae na nakasuot ng puting kasuotan pang martial ang bumukas ang pinto at pumasok. Ang taong ito ay kahanga-hanga rin, may matubig na hugis almendres na mga mata na parang gasuklay na buwan, at balingkinita na baywang na parang walang buto. Malasot lang buhok ang nakalugay sa kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng puting damit pang militar habang may dalang espada, na nagpapakita ng diwa ng kabayanihan. Kung titingnang mabuti, ang mga kilay ng babaeng ito at ni Rosie ay may pagkakatulad. Hindi nakakapagtaka na tinawag niya ang Cha. Napakaliit lang ng agwat ng edad ng mag-asawang tiyahin at pamangkin na ito. Mukha lang silang magkapatid. Hindi pa nakikita ni Mateo ang babaeng ito noon, pero mabilis niyang nalaman kung sino ang babaeng nakaputi. Ang pinakasikat na instructor sa Central Academy ay si Rosie, at ang pinakasikat na babaeng estudyante ay si Sandra. Sino pa nga ba ang isang napakagandang babae na may apelyidong Feng bukod kay Sandra? Hindi lang talaga pinag-ugnay ni Mateo ang dalawang ito dati, at hindi niya alam na sila pala ay tiyahin at pamangkin. Tumingin si Sandra kay Mateo at sa mukhang gaskosan na si Rosie. Natigilan siya. Agad siyang sumigaw, walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong bastyusan ang tiyahin ko. Tuturuan kita ng leksyon. Pagkatapos, hindi na niya hinintay ang paliwanag ni Mateo, at isang espada na ang kumislap sa harap ng dibdib ni Mateo na parang kidlat. Hindi inaasahan ni Mateo na ang babaeng ito ay magiging ganito kahindi makatwiran. Walang habas na pananakit gamit ang kanyang espada para saktan ito. Gusto niyang umiwas, ngunit si Sandra ay nasa 3 ranggo sa Martial Roll of Honor.
Isang figure na hindi inaasahan ni Mateo na mapantayan. Dahil nalock ng sword chi ni Sandra, hindi talaga makagalaw si Mateo. Maging si Instant Flash ay naging matamlay. Ito ay isang nakamamatay na espada. Masyadong mabilis ang hindi inaasahang sitwasyong ito. Malinaw na hindi rin nakapag-react si Rosie sa oras. Kahit gusto pa niyang tumulong, huli na ang lahat. Sigaw ni Rosie at napapikit sa takot. Sa panahon ng kagipitan, hindi maitago ni Mateo ang kanyang mga kakayahan. Sa isang padalos-dalos, naisagawa niya ang isang absolute yang finger. Ding! Kasunod ng malutong na tunog ay ang tunog ng talim ng espada na humihiwa sa balat. Itinulak ni Mateo ang instant flash sa limitasyon nito kasabay ng paggamit ng kanyang daliri, iniwasan ng espadang ito ng may kaunting hininga. Gayunpaman, nagtamo pa rin siya ng ilang mga pinsala. Ang talim ng espada ay nagdulot ng hiwa sa kanyang kanang braso. Tigilan. Nagulat si Rosie sa ginawa ni Sandra at dali-daling tinawag siya para tumigil. Balak niya sanang pigilan ito ngayon lang, pero masyado siyang mabagal. Matapos magsanay ng yin-yang separation flow technique ng napakatagal na panahon, ang kanyang essence energy at mental strength ay tuluyan ng natuyo. Paano niya mapipigilan ang atake ni Sandra? Habang pinapanood ang espada ni Sandra na diretsong tumutusok sa dibdib ni Mateo, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rosie. Sino ang mag-aakala na mahimalang makakaiwas si Mateo sa nakamamatay na pag-ataking ito? Hindi rin inaasahan ni Sandra na maiiwasan ni Mateo ang kanyang espada. Nakita niya ang lakas ni Mateo sa isang sulyap, sa 4th level Essence Chi Realm lamang. May isang tao ba sa 4th level Essence Chi Realm ang nakaiwas sa kanyang espada? Kahit na 30% lang ng lakas ni Sandra ang ginamit niya at hindi ang buong kapangyarihan niya, hindi pa rin dapat ito naiwasan ng isang 4th level Essence Chi Realm. Lalo na ang daliri ni Mateo ngayon lang. Dahil sa pagtama, namanhid pa ang sapot sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo niya. Paano nangyari to? Sandra! Anong ginagawa mo? Galit na tanong ni Rosie. Ngayon lang napagtanto ni Sandra na tila napasama siya sa gulo. Pabiro niyang inilabas ang kanyang dila at sinabing, isang lalaki at babaeng magkasama sa isang silid. Nakita kong nagwawala ka, at gusot-gusot din ang iyong mga damit, kaya naisip ko. Namula ng husto si Rosie sa sinabi niya. Kung magpapatuloy ka sa pagsasabi ng kalokohan, panoorin mong punatin ko ang bibig mo. Matagal na tayong nagpipino ng mga gamot. Si Mateo ang assistant na inimbitahan ko. Kailan mo aayusin ang pilyo mong ugali? Kung hindi, magdudulot ka ng kapahamakan sa kalaunan. Napaawang ang mga labi ni Sandra at sinabi sa tonong may agam-agam, Tita, mali po ako ha. Hindi na po ako maglalakas loob sa susunod. Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Mateo? Galit na tanong ni Rosie. Bago pa man humingi ng tawad si Sandra, naunang sumiklab ang galit ni Mateo. Sawa na talaga siya sa mga nangyayari ngayon. Para siyang pato na itinaboy sa pwesto, napilitan siyang maging katulong ni Rosie sa kalokohan. Ang resulta ay naging baguhan si Rosie kaya hindi na niya matiis pang tumingin pa sa kanya. Itinuro niya kay Rosie ang paraan kung paano mag-double task. Ngunit ang resulta ay sa halip na magpasalamat, ang babaeng ito ay tumangging tumigil sa pang-aabala sa kanya. At ngayon, naroon itong ganap na hindi makatwirang Sandra na tumalon palabas, muntik na siyang mapatay gamit ang kanyang espada. Halos hindi nakamit ni Mateo ang ganitong buhay. Kung mamamatay siyang muli, tiyak na mapapahamak siya. Anong paghingi ng tawad? Sawa na talaga ako sa inyong dalawa ni Natia at pamangkin. Ang isa ay paulit-ulit na nang-iistorbo sa akin, at ang isa naman ay mabangis at hindi makatwiran. Pumunta ako rito para tumulong dahil sa mabuting kalooban, at ang resulta ay muntik na akong mawala ng buhay. Sino nga ba ang pinukaw ko? Hindi na matiis ng batang Panginoong ito ang ganitong pagkadismaya. Rosie, kung may kakayahan ka, paalisin mo na lang ako. Kung hindi ako kayang tiisin ng lugar na ito, may lugar na handang tumanggap sa akin. Paalam. Pagkatapos, lumabas na ng pinto si Mateo. Handa sanang humingi ng tawad si Sandra noong unang ngunit tinanggihan siya ni Mateo. Hindi niya napigil ang magalit. Sino yan? Ang init ng ulo niya.
Ngayon lang, hindi ko nasabi ang sitwasyon. Pero hindi ba't nagtamo lang siya ng ilang magaan na pinsala? Hindi pinigilan ni Rosie si Mateo sa pagkakataong ito. Ngunit matapos marinig ang reklamo ni Sandra, hindi maiwasang mainas siya. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita. Muntik na siyang mapatay ng espada mo ngayon lang, at umaarte ka pa rin ng matuwid. Talagang sinira ka ng Imperial Brother. Kapag bumalik ako sa pagkakataong ito, tiyak na ire-report ko kay Imperial Brother ang lahat ng iyong mga pagkakamali sa akademya para mag-ground out ka niya. Nang marinig ni Sandra ang ground, agad niyang hinawakan ang braso ni Rosie at nagmakaawa, mabuting tiya, mali ako, alam kong mali ako. Pakiusap, huwag mo akong isumbong sa ama ng imperyo. Ayokong manatili sa palasyo buong araw. Humph! Kung ayaw mong mag-grounded, sige. Tumalikod ka at humingi ng tawad kay Mateo. Tandaan, paghingi ito ng tawad. Kung hindi tatanggapin ni Mateo ang iyong paghingi ng tawad, hintayin mo na lang na mag-grounded ka. Sasabihin ko sa Imperial Brother ang lahat ng tungkol sa iyo, isa-isa. Natatarante na si Rosie ngayon. Kung talagang pinatay ni Sandra si Mateo ngayon lang, malamang ay mabubuhay siya sa pagkakasala habang buhay. 52. Sige. Aalis na ako, ha? Hihingi talaga ako ng tawad ng maayos sa lalaking iyon at hihilingin sa dakilang lalaking iyon na huwag magkimkim ng hinanakit para sa mga nagawa kong kasalanan noon. Sige. Wala nang ibang pagpipilian si Sandra, kaya pumayag na lamang siya. Mas mabuti yan. Tama. Bakit mo ako bigla ang hinanap? Palagi siyang iniiwasan ng pamangkin niyang ito sa akademya. Tiyak na hinahanap niya ito ngayon dahil sa isang bagay. Kung hindi mo nabanggit, nakalimutan ko na sana. Dahil lang yun sa pag-abala mo sa akin. Mukhang biglang naliwanagan si Sandra. Sa totoo lang, pumunta ako rito para magpaalam sa iyo. Babalik ako sa kabisera sa loob ng 5 araw para sumali sa pagsusulit ng Alchemy Master. Pagkatapos kong makapasa sa pagsusulit, magiging katulad mo rin ako, isang Alchemy Master. Buong pagmamalaking bulalas ni Sandra. Sa ugali mo, gusto mo pa ring maging Alchemy Master. Magsalita ka ulit pagkatapos mong makapasa. Walang pag-aalinlangang binatukan siya ni Rosie. Ang pagsulong bilang isang alchemist ay ibang-iba sa landas ng pakikipaglaban. Upang makasulong sa Alchemy Master, ang unang kinakailangan ay ang paglinang at maabot ang Spirit Condensation Realm. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang isang tao ay maaaring maging isang Alchemy Master sa pamamagitan lamang ng pagsulong sa Spirit Condensation Realm. Matagal nang naabot ni Sandra ang Spirit Condensation Realm, ngunit hindi siya nakapasa sa Alchemy Master Test, kahit na siya ay nasa top 3 sa Alchemy Roll of Honor. Mula rito, malinaw kung gaano kabihira at kagalang-galang ang posisyon ng Alchemy Master. Sumimangot si Sandra at sinabing, anong klaseng tiyahin ka? Isinumpa mo pa nga ang sarili mong pamangkin para bumagsak sa pagsusulit. Hindi siya pinansin ni Rosie at bumulong sa sarili, nako. Group test na naman ba to? Iniisip ko kung hanggang saan ang kaya ni Mateo. Sa kanyang pamantayan, ang pagiging high-rank alchemy apprentice ay hindi dapat maging problema, sa palagay ko. Sandra, sasama ako sa iyo bukas para bisitahin si Mateo. Gusto kong sumama siya sa iyo sa alchemist test. Hehe. Tita, sinabi mo pa rin na walang nangyayari sa inyong dalawa. Sa tuwing ibubuka mo ang bibig mo, puro Mateo lang yan, natatawang sabi ni Sandra sa niya. Naku naman, babae. Mukhang gusto mo talagang bugbugin. Napahiya si Rosie. Nagsimulang magbuno ang tiyahin at pamangkin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang may naisip si Sandra at nagtanong, Mateo. Bigla kong naalala ang pangalang ito. Tama. Ito ba ang Mateo na lumaban sa deathmatch? Ngayon mo lang ito napagtanto. Siya ang pinakamainit na paksa ng talakayan sa akademya nitong mga nakaraang araw. Sigurado akong hindi mo pa alam ito. Kaninang umaga lang, kumuha siya ng 3 magkakasunod na pagsusulit at sumali sa hanay ng mga estudyanteng nasa Earth rank gamit ang kanyang 4th level Essence Chi Realm Cultivation. Sandra, maaaring maging isang malakas na karibal mo siya sa hindi malayong hinaharap. Seryosong sabi ni Rosie. Napabuka ng husto ang bibig ni Sandra at napasigaw sa pagkamangha, ganoon ba siya kagaling?
Mukhang matagal ng tahimik ang Central Academy ng ating estado ng Novaria. Mukhang magiging interesante na rin ang mga bagay-bagay. Umalis si Sandra, at hindi inaasahang kumuha si Rosie ng dalawang brush, at sinimulan niyang masigasig na gumuhit ng mga parisukat at bilog sa papel ng paulit-ulit. Kinabukasan, magkasamang pumunta si Rosie at ang kanyang pamangkin sa bahay ni Mateo ngunit tinanggihan sila ni Laika sa pintuan. Paumanhin sa inyong dalawa. Nagpapagaling na ang aking batang Panginoon mula sa kanyang mga sugat, at sinabi niyang hindi siya makikipagkita kahit kanino, walang emosyong sabi ni Laika. Agad na nagalit si Sandra. Hoy! Hindi ba't nagtamo lang siya ng ilang magaan na pinsala? Pumunta na kami ng tiyahin ko rito para humingi ng tawad. Ano pa ba ang kailangan niya? Kaibig-ibig at kaibig-ibig si Laika, pero pagdating sa batang Panginoon, napakahigpit niya. Kahapon, nang umuwi ang batang Panginoon na may mga sugat, matagal na sumakit ang kanyang puso. Ngayong si Sandra ay talagang hindi tapat sa kanyang paghingi ng tawad at nagyabang pa, malinaw na hindi niya kailangang maging magalang. Mga magaan na pinsala. Hindi ko maintindihan. Malinaw na may nasaktan ka, pero ang sama mo pa rin ang loob sa harap ng bahay ng iba. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang ugali? Napakahalaga ng paghingi ng tawad na ganyan, kaya itago mo na lang yan para sa sarili mo. Hindi ito matatanggap ng young master ng pamilya natin. Dalangin ko na lang na lumayo ka sa young master ng pamilya natin. Hindi kita ilalabas. Diretsong itinaboy sila ni Laika. Sisigat na sana si Sandra nang mabilis na itikom ni Rosie ang kanyang bibig. Magaling lang ang babaeng ito sa paninira ng mga bagay-bagay. Binibining Laika, kasalanan namin ang lahat. Huwag po kayong magalit. Sa totoo lang, Sandra, walang masamang intensyon ang babaeng ito. Siya ay prangka at prangka lamang magsalita, at palagi siyang padalos-dalos sa paggawa ng mga bagay-bagay at nauwi sa pananakit sa inyong batang Panginoon. Sa totoo lang, talagang nakokonsensya siya sa kanyang puso. Ang totoo lang ay walang patawad ang kanyang bibig. Huwag ninyo siyang subukang gantihan. Isa sa mga dahilan kung bakit namin hinanap ang inyong batang Panginoon ay para humingi ng tawad. Ang isa pa ay may ilang mahahalagang bagay kaming hahanapin. Hayaan nyo na lang kaming pumasok, mapayapang sabi ni Rosie ngunit mas tapat. Nang sandaling iyon, narinig ang boses ni Mateo mula sa loob ng bahay. Laika, sabihin mo sa kanila na wala ako sa loob. Sabay-sabay na nawala ng malay ang tatlong tao sa labas ng bahay. Nagalit si Sandra sa inasal ni Mateo at akmang susugod na sana para durugan si Mateo, ngunit hinayla siya pabalik ni Rosie. Kung gagawa ka ulit ng gulo, hintayin mo na lang na ma-grounded kapag balik mo. Malamig na babala ni Rosie. Halatang naiinis siya sa pamangkin na ito. Hindi na napigilan ni Sandra ang kanyang galit. Doon lang sumigaw si Rosie patungo sa bahay, Mateo, kasalanan ni Sandra kahapon. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa kanya. At humihingi rin ako ng paumanhin sa aking naging ugali kahapon. Hindi kita pipilitin na maging katulong ko sa hinaharap, ha? Langit-ngit. Bumukas ang pinto at lumitaw si Mateo. Ikaw ang nagsabi niyan. Ang isang mabuting babae ay kasing tapat ng kanyang mga salita. Hindi mo na mababawi iyon. Masayang-masaya si Mateo sa kasalukuyan. Saan man lang nagkaroon ng mga senyales ng pinsala. Mateo, ikaw. Tumingin si Sandra kay Mateo at hiniling na sana'y maitaas nito ang kanyang espada para patayin itong muli. Ngunit tuluyan siyang hinaranggan ni Rosie. Ikaw, ano ka ba? Huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo dahil lang sa isa kang eksperto sa martial role. Hintayin mong makapasok ako sa spirit condensation realm. Kaya kitang patayin gamit ang isang kamay. Labis na nadismaya si Mateo sa babaeng ito. Ang Sandra sa mga alamat ay napakalamig at mayabang at hindi magtatangkang sumulyap kan-inuman. Sino ang mag-aakala na kapag nakilala niya ito kahapon, isa pala itong ganap na baliw. Muling naglakad si Mateo sa mga pintuan ng impyerno. Kakaiba kung matutuwa siyang makita siya. Tita, bitawan mo ako. Papatayin ko siya. Tingnan ko kung ano ang kailangan niya para makarating sa spirit condensation realm. Labis na nagpumigla si Sandra ngunit hindi siya nakawala. Tama na yan. Subukan mo lang gumalaw ulit kung maglakas loob ka.
Talagang pinakawalan ni Rosie si Sandra, ngunit ang mga salita niya ay nagpahinto kay Sandra. Mateo, kung ayaw mong pilitin kitang maging katulong ko, sige. Pero may isa kang dapat ay pangako sa akin. Kung kaya mo, palalayain kita, mahinahong sabi ni Rosie. Nang marinig ang mga salita ni Mateo, agad na nagtaas ng kanyang bantay. Maaaring magmukhang mabait ang babaeng ito, ngunit sa totoo lang, kasing hindi makatwiran siya ni Sandra sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Dati, naglagay na siya ng bitag para sa kanya. Ngayon, sino ang makakasiguro na hindi na ito isa pang bitag? Sabihin mo muna kung ano yan. Mas mabuting huwag mo na akong pilitin. Kung hindi, babalik na lang ako sa kabisera para ipagpatuloy ang pagiging isang pantalon na seda. Parang isang tulisang sagot ni Mateo. Gayunpaman, tila walang pakialam si Rosie. Sa halip, nagbigay siya ng matamis na ngiti. Sa loob ng 4 na araw, organisahin ng akademya ang mga estudyante na pupunta sa Alchemist Association ng kabisera upang lumahok sa isang group test. Gusto kong kayo ni Sandra ang kumuha ng pagsusulit ng magkasama. Pagsubok ng alchemico. Natigilan si Mateo. Hindi niya inaasahan na magtatanong si Rosie ng ganoong bagay. Hindi ganoon kalaki ang pagkuha ng pagsusulit. Ngunit likas sa kanya ang kaunting pagtutol laban sa Alchemist Association. Sa kanyang nakaraang buhay, siya at ang kanyang ama ay may hindi magandang relasyon sa Alchemist Association. Silang dalawa ay itinakwil ng lahat ng iba pang mga alchemist bilang mga lihis sa paniniwala. Ngayong hiniling na kay Mateo na kumuha ng pagsusulit, medyo kakaiba ang kanyang naramdaman. Tama. Gusto kong sumali ka sa Alchemy Apprentice Test ng Alchemist Association. At dapat ay gawin mo ang lahat. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka man lang makapasa sa Alchemy Apprentice Test. Alam na ngayon ni Rosie na ang antas ni Mateo ay tiyak na mas mataas kaysa sa isang Alchemy Apprentice. Limitado lang talaga siya sa kanyang lakas kaya hindi niya kayang pinuhin ang mga high-tier medicinal pills. Pero sa husay ni Mateo sa alchemy daw, hindi ba parang paglalaro lang ang pagiging isang Alchemy Apprentice? Hindi agad sumagot si Mateo kay Rosie, ngunit sandaling naglakad-lakad siya upang pag-isipan ito. Sa wakas, tumango siya at saka sumagot, sige. Sasali ako. 53. Dean, ang talentong ipinakita ni Mateo ay tunay na kahanga-hanga. Sa tingin ko ay dapat siyang alagaan ng mabuti ng akademya. Ang 10 Nations Competition ay magaganap sa loob ng kalahating taon. Matagal na tayong natalo. Kung tayo ay nasa bottom 3 muli sa pagkakataong ito, wala na talaga tayong lugar para ipakita ang ating dating mukha sa publiko. Sa loob ng loft, sa malalim na bahagi ng Central Academy, magalang na nakatayo si Oliver sa harap ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang lalaking ito ay ang dekano ng Central Academy, si Jovan. Isa siyang figure na may napakalaking kahalagahan sa buong estado ng Nova Ria. Ang kanyang posisyon sa estado ng Nova Ria ay hindi man lang nakababa sa kanyang kamahalan. Pero si Jovan ay napakasimple bilang isang tao, at bihira niyang ipakita ang kanyang sarili. Halos ipinaubaya na niya ang lahat sa mga associate din para sa mga bagay-bagay at wala siyang ginawa. Sa ilang taon na ginugugol ng mga estudyante sa Central Academy, maaaring hindi nila siya makita kahit minsan. Kahit sa gitna ng maraming instructor, si Jovan ay isang napaka-misteryoso na tao. Malinaw na si Oliver ay isa sa iilang tao sa akademya na maaaring makipagkita kay Jovan. Malinaw na si Oliver ay partikular na pumunta upang mag-ulat kay Jovan tungkol sa bagay na ito ni Mateo. Ikinwento niya kay Jovan ang nakamamanghang pagganap ni Mateo. Ngunit tahimik lamang na nakinig si Jovan at hindi nagkomento ng kahit ano. O Oliver, kumalma ka. Karaniwan sa mga sundalo ang tagumpay at pagkatalo. Hindi na kailangang mag-alala pa tungkol sa mga detalye. Ang buhay ay puno ng tagumpay at kabiguan. Kapag oras na para bumangon tayo, hindi ito mapipigilan ng ibang tao, walang pakialam na sabi ni Jovan. Pero Dean. Mateo, siya. Gusto pa sanang magsalita ni Oliver para kay Mateo, pero sinenyasan siya ni Jovan na pigilan. Sabi ko na nga ba kumalma ka? Hay! Oliver, lagi ka na lang ganyan. Ano ba ang ikinababahala mo? Hindi pa nga tayo nagsisimulang makipagkompetensya.
Isa pa, marami na rin tayong mahuhusay na estudyante sa pagkakataong ito tulad ni na Terry Bogart. Oh, at pati na rin si Sandra na babaeng yan. Mabubuting panla silang lahat. Hindi naman masama itong si Mateo na nabanggit mo, pero ang isang henyo na hindi pa nag-mature ay hindi henyo. Ang sino mang henyo na hindi pa nakakarating sa spirit condensation realm ay hindi maituturing na henyo, naiintindihan mo ba? Matapos sabihin ni Jovan ang lahat ng iyon, unti-unting kumalma si Oliver. Tila may naintindihan siya ng bahagya. Dean, natatakot ka ba na? Si Mateo ay tumatahak sa kakaibang landas. Kung iisipin ngayon, si Mateo ay isang baguhan pa lamang sa first level Essence Tree Realm, isang buwan na ang nakalipas. Sa loob ng isang buwan, naabot na niya ang 4th level Essence Tree Realm na may aktwal na lakas sa pakikipaglaban na higit pa sa mga nangungunang henyo sa 8th level Essence Tree Realm. Medyo eksaherado ang ganitong uri ng paglukso. Kung hindi man lang binabanggit ang iba, kahit ang isang henyo tulad ni Terry ay malamang mangangailangan ng kahit isang taon para magsanay mula sa 1st level Essence Tree Realm hanggang sa 4th level Essence Tree Realm. Pero nagawa ito ni Mateo sa loob lamang ng isang buwan. Ang ganitong kahangahangang paglago ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang pinakaunang ideya ay malamang na naubos na niya ng husto ang kanyang potensyal, tama ba? At ang kapalit ng labis na paggamit ng potensyal ng isang tao ay ang pagsasakripisyo ng paglago sa hinaharap. Ngumiti si Joven at sinabing, hindi ko sinabi yan. Pero mag-obserba muna tayo ng ilang panahon. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan at kung ano-ano pa. Hindi ba't nakasamsam si Mateo ng libu-libong Essence Tree Pills? Hindi dapat maging problema ang magsanay patungo sa 9th level Essence Tree Realm. Bamantong hininga si Oliver at umalis na. Pagkaalis ni Oliver, naglakad si Jovan papunta sa bintana habang nakatalikod ang mga kamay at bumulong sa sarili, "O Mateo, umaasa talaga ako na isa kang walang kapantay na henyo. Huwag mo akong biguan. Ang pagsubok sa alchemist ay magaganap sa kabisera sa loob ng 4 na araw." Naisip ni Mateo na mas mabuting hindi na lang siya pumasok sa klase, kaya't iuwi na lang niya si Laika para manatili ng ilang araw. Dahil kakabreak niya lang kamakailan lang, plinano ni Mateo na gamitin ang ilang araw na ito para maayos na pagtibayin ang kanyang kaharian. Ang susunod na hakbang ay ang direktang pag-atake sa 6th level Essence Tree Realm. Sa loob ng isang maliit na yugto sa Essence Tree Realm, kayang-kaya ni Mateo na tuluyang baliwalain ang mga hadlang sa pagitan ng mga realm at direktang lampasan ang mga ito. Ito ay matapos ng sadyang bumagal. Kung hindi lang dahil sa takot na maging hindi matatag ang kanyang pundasyon, kaya pa nga ni Mateo na makalusot sa ilang kaharian sa loob ng isang araw. Tutal, ang Essence Tree Realm ay napakadali lang para kay Mateo na dating isang Divine King. Kung alam ni na Master at Madam na naging estudyante ng Earth Rank ang Young Master, tiyak na matutuwa sila. Punong-puno ng pagmamalaki si Laika na para bang siya ang naging estudyante ng Earth Rank. Parang hanggal lang na estudyanteng nasa Earth Rank yan. Sino ba ang may pakialam? Napayuko si Mateo sa paghamak. Siyempre naman, kahanga-hanga. Hindi mo alam kung anong klaseng ekspresyon ang meron sila sa labas. Bawat isa sa kanila ay nakatitig sa liwanag na parang nakakita ng multo. Noong una, hindi ko alam kung gaano kagaling ang mga estudyanteng may Earth Rank. Pero pagkatapos, nabalitaan ko na wala pang sino man sa Central Academy ang umasenso at naging Earth Rank noong sila ay nasa 4th level Essence Tree Realm. Doon ko nalaman na napakagaling pala ng Young Master. Tuwang-tuwa na sabi ni Laika. Haha. Marami pang pagkakataon para mabigla sila sa hinaharap. Kung ganito ka lang palagi, hindi ba't nakakapagod? Naapektuhan ng mood ni Laika, tumawa rin ng malakas si Mateo. Bakit naman nakakapagod yan? Kung ganoon nga, masaya sana ako araw-araw. Seryosong sagot ni Laika. Kung gayon, papasayahin ko ang Laika ko araw-araw, ha? Hehe. Ang ganda pa rin ni Young Master. Tuwang-tuwa na si Laika ngayon. Yee! Bakit kakaunti lang ang tao sa Fragrant Medicine Pavilion? Dati, napakahaba ng pila sa ganitong oras. Hindi namamalayan ng mag-asawang amo at katulong na dumating sa Fragrant Medicine Pavilion. Ngunit natuklasan ni Laika na may hindi tama sa Fragrant Medicine Pavilion.
Dati, ang pasukan ng Fragrant Medicine Pavilion ay laging siksikan sa mga tao. Ngunit ngayon, mukhang medyo wala ng tao. Tere na pumasok na tayo para tingnan natin. Pumasok si Mateo sa Fragrant Medicine Pavilion kasama si Laika at natuklasan niyang mas kaunti pala ang mga tao. Hindi pa ito kalahati ng karaniwan noon. Ano ang nangyayari? Young Master Crosswell, bakit ka nakabalik? Malinaw na walang ginagawa ang tindero ngayon. Pagpasok pa lang ni Mateo, napansin niya ito at dali-daling lumapit para salubungin ang tindero. Tindero Fang, bakit kakaunti ang tao sa Fragrant Medicine Pavilion ngayon? Anong nangyari? Ang tindero ay may apelyidong Fang at siya ang pangatlo. Kaya tinawag siyang Sanjo Feng Ai. Isa siyang dating empleyado ng Fragrant Medicine Pavilion at lubos na tapat. Maging si Henry ay lubos na magalang sa kanya. Nang marinig ang tanong ni Mateo, hindi niya sinasadyang napabuntong hininga. Hay! Hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa Black Star Manor na iyon? Sino ang nakakaalam kung saan nila nakuha ang formula ng tableta na tinatawag na Essence Gathering Pill? Ang mga epekto ng gamot ay 50% na mas malakas kaysa sa mga epekto ng isang mataas na grado na Essence G Pill. Nitong mga nakaraang araw, naglabas sila ng mga bagong medicinal pills na umakit sa lahat. Bilang resulta, ang negosyo ng ating Fragrant Medicine Pavilion ay bumagsak ng husto. Hay! Sa ganitong uri ng medicinal pill, ang Black Star Manor ay hindi na matatalo. Ang may-ari ay nababagabag din nitong mga nakaraang araw. Black Star Manor na naman talaga. Essence Gathering Pill ha. Nagsimulang magmuni-muni si Mateo. Tama. Ang presyo ng Essence Gathering Pill na ito ay halos kapareho ng isang high-grade na Essence G Pill, ngunit ang mga epekto nito sa medisina ay 50% na mas malakas. Hanggat ang isang tao ay isang martial artist, sino ang makakalaban sa ganitong uri ng tukso? Hay! Mukhang mahihirapan ang ating Fragrant Medicine Pavilion. Bamantong hininga at umungol si Sanjo Feng. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Halata na ginugol niya ang mga nakaraang araw sa pagkabalisa dahil dito. Ang hakbang na ito ng Black Star Manor ay dumating ng biglaan ng walang anumang senyales. Hindi namamalayan ng Fragrant Medicine Pavilion. Bilang resulta, ito ang humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Huwag kang masyadong mag-alala, tindahan Feng. Isa lamang itong maliit na Essence Gathering Pill. Hindi ito maaaring magdulot ng malalaking alon, ngumiti si Mateo habang inaalo ang tindera. Tumingin si Sanjo Feng kay Mateo at bumantong hininga habang sinasabi, malamang ay hindi alam ng Young Master kung ano ang ibig sabihin ng 50% medicinal effect na ito. Ito ay isang bagay na maaaring magpabago sa merkado ng mga medicinal pill sa estado ng Novaria. Dahil dito, ang Black Star Manor ay maaaring maging isang monopolyong kapangyarihan sa hinaharap. Alam ni Mateo na walang saysay ang anumang paliwanag, kaya ngumiti siya at nagtanong, Tindero Feng, nasa tindahan ba ang tatay ko? Hahanapin ko siya. Oo. Ang may-ari ay nasa isang saradong silid na nag-iisa sa pill refinement room nitong mga nakaraang araw. 54. Parang mga multo ang paggalaw ng mga kamay ni Henry habang ginagamit niya ang kaldero ng gamot. Malapit nang mabuo ang gamot sa kaldero ng gamot nang maglabas ito ng mahinang liwanag. Tumayo ka na. Humiyaw ng mahina si Henry, at ang liwanag sa medicinal pill ay naglaho, na bumuo ng isang maitim na berdeng medicinal pill. Sumenyas na hahawakan ito, at lumipad ang tableta papunta sa kamay ni Henry. Hay nako! Masyadong kumpiyansa. Kung ganoon lang kadaling mag-imbento ng bagong gamot, paano nangyaring ako, si Henry, ang may karapatang gumawa nito? Umiling si Henry at itinapon ang bagong pinong tableta. Maya-maya, mukhang pagod na pagod si Henry. Halata na pagod siya. Sinusubukan niyang bumuo ng mga bagong gamot nang hindi nakakakuha ng tulog o pahinga nitong mga nakaraang araw upang maiwasan ang paghina ng Fragrant Medicine Pavilion. Ngunit lahat ng kanyang pagsisikap ay nasayang. Kahit na ang Essence G Pill ay hindi kabilang sa mga high-tier pills, pagkatapos ng hindi mabilang na taon ng pagdevelop, ito ay talagang walang kapantay na hinog. Paano naging madali ang pagbuo ng isang bagong medicinal pill na may mas malakas na epekto sa medisina kaysa sa Essence G Pill para palitan ito?
Hindi ko inakalang pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho ng husto, ako, si Henry, ay hindi pa rin makatakas sa bunga ng pagkatalo. Isang ang kabiguan. Muling bumantong hininga si Henry. Hindi namamalayan, biglang lumitaw ang figure ni Mateo sa isipan ni Henry, at bahagyang bumalik ang kailanawan sa kanyang malabong mga mata. Kung matatalo ako, matatalo talaga ako. Mabuti na lang at may misteryosong guro ang anak ko. Tiyak walang hanggan ang mga magiging tagumpay niya sa hinaharap. Natural lang na alam niya ang performance ni Mateo sa Central Academy nitong mga nakaraang araw, at tuwang-tuwa siya. Pero hindi pa rin niya alam na si Mateo ay nakaabante na sa 4th level Essence Tree Realm, nakapasa sa Black Rank Advancement Test, at naging isang Earth Rank student. Si Henry ay orihinal na isang taong may matibay na loob at hindi masyadong natatalo. Matagal na siyang sinundan ng grupo ng mga matatandang ito sa Fragrant Medicine Pavilion. Ang kanyang tagumpay o pagkabigo ay may kaugnayan sa kabuhayan ng maraming tao. Kaya naman sinikap niya araw at gabi na mabawi ang ilang nawalang lugar. Marahil ay magkaugnay ang kanilang mga puso. Habang iniisip ni Henry ang kanyang anak, narinig niya ang pagkatok ni Mateo sa pinto. Ama, bumalik na ang batang ito. Maaari ba akong pumasok? Bahagyang nanginag ang puso ni Henry, at binuksan niya ang pinto. Totoo nga, si Mateo iyon. Pare, nabalitaan kong nasa isang nakasarang pinto kang nag-iisa, kaya pumunta ako rito ng diretso. Hindi kita sinira, di ba? Yumuko si Mateo kay Henry at nagtanong. Haha. Ano pa bang dapat istorbohin? Bumalik na si Mateo. Dapat isantabi na lang ang anumang mahalagang bagay. Halika, mag-usap tayo bilang mag-ama sa study room. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa Central Academy. Hinailan ni Henry ang kanyang anak at lumabas. Naantig si Mateo. Ang pagmamahal ni Henry para sa kanyang anak ay talagang higit pa sa lahat. Kahit sa oras na ito, interesado pa rin si Henry na malaman ang tungkol sa karanasan ni Mateo sa Central Academy kaysa sa maghanap ng paraan para mailigtas ang sitwasyon. May isip pa lamang ang lugar ni Mateo sa puso ni Henry. Bago umalis, inilibot ni Mateo ang kanyang paningin sa paligid ng Peel Refinement Room at inamoy ang nakapagpapagaling na halimuyak na nananatili sa hangin. Alam na niya ang layunin ng pag-iisa ni Henry. Mateo, narinig ko na nakipag-deathmatch ka raw sa batang yun mula sa pamilya 1 na ang apelyido ay Faye, pagkatapos mong bumalik sa akademya. At tinapos mo raw siya gamit ang lakas mo sa 3rd level Essence Tree Realm. Nakakatuwa yun. Yee! Ikaw. Nakarating na ba sa 4th level Essence Tree Realm? Hindi pa napansin ni Henry. Pero habang nagsasalita siya, natuklasan niya na mas malakas ang aura ni Mateo kaysa bago siya umalis. Malinaw na nakalusot na siya sa 4th level Essence Tree Realm, kaya hindi niya maiwasang mamangha. Haha! Mapalad ako at nakapasa ako 2 araw na ang nakalipas. Nakapasa rin ako sa 3 magkasunod na advancement test kahapon. Ngayon, isa na akong Earth Rank student. Hindi nagyayabang si Mateo, kundi dahil alam niyang masama ang loob ng kanyang ama. Kaya humanap siya ng paraan para pasayahin ito. Kitang-kita kung gaano karaming pagsisikap ang ginugol niya dahil sa pagod na itsura ni Henry. Kumikirot ang puso ni Mateo sa pagtingin pa lang sa kanya. Gaya ng inaasahan, nang sabihin iyon ni Mateo sa kanya, agad na sumigla si Henry at napaligaw sa tuwa, iminulat ng langit ang mga mata nila. Talagang naging mahusay ang anak ko. Kaka-level up lang ng batang iyon mula sa 1 family para maging Earth Rank, pero 1 buwan lang ang ginugol ng anak ko para gawin din iyon. Ang laking pagkakaiba. Hahaha. Pagkatapos ng ilang malalakas na tawa, unti-unting humupa ang kaba ni Henry. Ngunit hindi maitago ang saya sa kanyang mukha. Biglang may naalala si Henry, bahagyang kumunat ang noo at tinanong siya, Mateo, natural lang na maganda na mabilis na umusad ang iyong lakas. Pero makakaapekto ba ito sa iyong cultivation sa hinaharap? Ang pag-aalala ni Henry ay kasabay ng kay Jovan. Ang pag-aalalang ito ay may dahilan. Ang paglinang ng Marshall daw ay palaging nakatuon sa maingat na paghakbang sa bawat hakbang. Malaking bawal sa kultibasyon ang pagpapabiye sa isang matibay na pundasyon para sa pansamantalang pag-unlad. Tunay ngang napakabilis ng pag-unlad ni Mateo.
Bilang isang ama, natural lamang na nag-aalala siya kung hindi matatag ang pundasyon ng kanyang anak, at kung makakaapekto ba ito sa paglilinang sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, ama. Alam ko ang ginagawa ko. Ang batas ng paglilinang na ipinasa sa akin ng guro ay lubos na mistiko. Kung hindi ako natakot na ang mabilis na pag-angat ng aking cultivation realm ay makakaapekto sa aking pundasyon, hindi magiging problema para sa akin ang mag-cultivate sa ikapito o ikawalong antas ng Essence Tree Realm ngayon, walang pakialam na sagot ni Mateo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumalma si Henry kahit medyo nag-aalala pa rin siya. Hindi maarok ng Panginoon sa panaginip ni Mateo ang napakaraming teknik na ibinigay sa kanya. Malamang na hindi niya ito sasaktan. Kung gayon ayos lang. Tama. Kakapunta mo lang sa akademya kanina. Bakit ka bumalik ulit sa kabisera? Kulang ka ba sa mga kagamitan sa paglilinang? Kahapon lang napagdesisyonan ang usapin ng pagsali ni Mateo sa pagsubok ng Alchemist. Hindi pa natatanggap ni Henry ang balita. Sa loob ng 4 na araw, isang grupo mula sa akademya ang sasailalim sa isang group test sa Alchemist Association. Nandito ako para sumali sa Alchemist test. Pagsusulit sa Alchemist. Oh, kaya mong pinuhin ang Heart-Inch Fissure. Kaya ang pagkuha ng Alchemist Apprentice Test ay malinaw na hindi isang issue. 3 lang ang tsansa ng Alchemist test. Mateo, napakaliit pa rin ang iyong karanasan. May kumpiyansa ka ba? Sa pananaw ni Henry, tiyak na maraming beses nang nabigo si Mateo bago niya nagtagumpay sa pagpino ng Heart-Inch Fissure noon. Walang nakakakilala sa kanya tulad ng kanyang ama. Dati, hindi pa nga nagagamit ni Mateo ang alchemy. Paano mapapabilis ang tagumpay ng peel refinement nang hindi napapahusay ang kanilang teknik sa pamamagitan ng hindi mabilang na pagsasanay? Medyo nagsanay ako nitong mga nakaraang araw, kaya hindi dapat ito maging problema. Ngumiti si Mateo. Kung gayon ay mabuti iyan. Gamitin ang 2 araw na ito para maayos na maisaayos ang iyong sarili upang makuha ang pagsusulit sa iyong pinakamahusay na kondisyon, paghihikayat ni Henry sa kanya. Natural na tumango si Mateo at kinilala ang mga salitang iyon. Pagkatapos nito, sinamantala niya ang pagkakataong magtanong, Tay, noong kara-rating ko lang, tinanong ko ang tindero na si Feng. Nag-aalala ka ba tungkol sa essence gathering peel nitong mga nakaraang araw, Tay? Nang banggitin ni Mateo ang bagay na ito, isang bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa mukha ni Henry. Ngunit mabilis itong natakpan nang ngumiti siya at sinabing, Mateo, kailangan mo lang mag-cultivate ng mabuti sa akademya. Huwag mong alalahanin ang nangyayari sa bahay. Wala nang nagawa si Dominic sa iyong ama pagkatapos ng maraming taon. Sa pagkakataong ito, malinaw na pareho lang ang mangyayari. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, Ama, malaki na ako. Hindi gagana sa akin ang ganitong kasinungalingan. Nagbigay si Henry ng kakaibang tingin. Haha. Sa totoo lang. Sa pagkakataong ito, medyo problematiko na. Ama, tinuruan ako ng guro ng maraming larangan ng alchemy sa aking panaginip. Mayroong isang uri ng medicinal peel na tinatawag na explosive yuan peel. Ang mga epekto nito ay mas malaki kaysa sa Essence Tree Peel. Makakatulong ito sa iyo na malampasan ang krisis sa pagkakataong ito, seryosong sabi ni Mateo. Maraming beses na ba? Pinag-uusapan mo ang tier 2 medicinal pills, di ba? Kung gayon, wala itong silbi. Umiling si Henry. Hindi niya inisip na mayroong anumang tier 1 medicinal pills na may mas maraming epekto sa medisina kaysa sa Essence Tree Peel. Gayunpaman, umiling si Mateo at sinabing, hindi ito tier 2. Tier 1 medicinal peel lang ito. Ano? Isang tier 1 medicinal peel. Paulit-ulit. Paano nangyari iyon? Nakatitig si Henry sa kanya nang nanlalaki ang mga mata, at baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.